Noong una, ang napansin lang ni Eliza ay ang tunog ng barya sa bulsa ng asawa niya, tuwing uuwi ito isang mahinang kalansing na dati naman ay wala. O baka hindi lang niya pinapansin noon dahil mas malalakas ang tunog sa bahay nila, ang bentilador na humihingal sa init ng hapon. Ang sabaw na kumukulo ng matagal, para magmukhang marami, ang boses ni Nena sa kabilang pinto na laging may hinahanap na nawawala at laging inaakalang may kumuha. Ang pag-ubo ng biyenan niyang si Aling Cora mula sa sala na para bang may gustong ipaalala sa bawat huminga sa bahay. Pero nitong mga huling linggo, ang kalansing na iyon ang unang lumalapit sa kanya, bago pa man sumulpot si Danilo sa may tarangkahan, at may paraan iyong kumakapit sa isip niya, kahit ayaw niya. Maliit na tunog lang, hindi naman lihim sa laki ng lihim, pero may ugat na nakakairita, parang pako sa dingding na hindi mo makita, pero sumasabit lagi ang manggas mo. Hindi siya nagtatanong agad. Hindi iyon ang ugali niya. Natutuhan na niyang huwag salubungin ng tanong ang pagod ng asawa, lalo na kapag nakikita niyang pagpasok pa lang sa bakuran, ay bumabagsak na ang balikat nito na parang may nakasakay buong araw. Naglalatag siya ng plato, pinapainit ang ulam, nilalagyan ng dagdag na kanin ang pinggan kung mukhang mabigat ang hininga ni Danilo, at pinipili ang mga salitang kayang tumawid sa mesa nang hindi nagkikiskisan. Ganoon sila namuhay sa loob ng 7 taong hindi laging masaya, pero marunong umiwas sa banggaan kapag alam na nilang pareho silang kapos, pareho silang pagod, pareho silang may pride na hindi kasya sa maliit na inuupahang bahay, na dikit sa bahay ng hipag ni Danilo. Kaya nang una niyang mapansin na mas matagal nang nakatigil si Danilo sa tapat ng tindahan sa kanto, bago umuwi, hindi rin siya nagsalita, nang minsang nakita niyang nagkakamot ito ng batok habang nakayuko sa cellphone, saka mabilis na isinuksok ang telepono sa bulsa, nang mapadaan siya sa bintana. Hindi rin siya nagsalita. Nang 2 beses na sunod na kulang ang ibinigay nitong pambayad sa kuryente, kahit alam niyang kaka-overtime lang nito sa welding shop, hindi rin siya nagsalita. Pinagpatong-patong muna niya ang mga hindi pagsasalita, gaya ng ginagawa ng maraming babae na sanay mag-ayos ng bahay gamit ang pansamantalang katahimikan. Umaasang kusang lalapat ang mga bitak kapag sapat ang tiyaga. Sa totoo lang, may sarili rin siyang hindi sinasabi. Sa loob ng lumang lalagyan ng biskwit na nakasuksok sa ilalim ng bunton ng kumot sa aparador, may mga perang tig-100 at tig-50, maayos na nakatiklop at binalot sa supot ng botika, perang inipon niya mula sa sukli ng pamamalengke. Mula sa dagdag na ibinayad ng kapitbahay, kapag nagpapatahi ito ng punda o nagpapaputol ng kurtina sa kanya. Mula sa perang pinapadala ng ninang niyang nasa Batangas na kunwari para sa kanya, pero hindi niya binabanggit kay Danilo, dahil alam na niya kung paano naglalaho ang perang may pangalan sa bahay na iyon kapag hindi para sa gamot ni Aling Cora, para sa baon ng pamangkins nila na si Junjun, dahil walang-wala raw si Nena, ngayong linggo na iyon na parang may espesyal na linggo sa buhay ng kapos, kapag hindi para sa utang sa palengke, para sa pamasahe ng kuya ni Danilo, na si Boyet na laging may pupuntahan, at laging may dahilan kung bakit hindi siya makakabawi agad. Hindi naman kalakihan ang naiipon ni Eliza. Hindi iyon iyong tipong kayang bumago ng buhay. Ngunit sapat iyon para makatulog siya ng kaunti ang higpit sa dibdib. Sapat para may maisip siyang sagot sa tanong na hindi niya sinasabi kahit sa sarili. Paano kung isang araw may mangyari at wala silang mahugot? Kaya nang magsimulang lumiit ang perang iniaabot ni Danilo sa hapag, kinurot siya ng konsensya sa mismong lugar kung saan dati nang nakahimlay ang pag-aalala. Hindi dahil galit agad siya sa kulang, kundi dahil may bahagi sa kanyang nag-iisip na wala siyang karapatang maghinala ng buo habang siya man ay nagtatabi ng palihim. Ang kaibahan lang, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ang kanya ay pagtatanggol, ang kanya ay paghahanda, ang kanya ay hindi bisyo. Ngunit alam din niyang halos lahat ng lihim ay marunong magsuot ng matinong dahilan bago tuluyang tumigas. Isang Martes ng umaga, habang pinipiga niya ang labada sa likod bahay, at tumutulo ang tubig singaw mula sa kumot ni Aling Cora, narinig niya si Nena sa kabilang dingding na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. Manipis ang plywood sa pagitan ng mga bahay, hindi mo man gustuhin, natututo kang makinig sa hindi para sayo. Hindi ko nga alam kay kuya, sabi ni Nena. May gigil na pilit ibinababa, basta sabi ko sayo, huwag ka munang dito pumunta, baka magalit si Ate Eliza. Sandaling katahimikan, tapos mas mahinang boses, oo na, alam ko, pero nagbigay na siya last week, hindi ko na nga alam saan siya kumukuha. Napatigil si Eliza sa pagpiga. Walang isang pangungusap doon ang sapat na ebidensya ng kahit ano, pero sapat iyong maglagay ng malamig na piraso sa batok niya.
Ang nagbigay na siya last week ay parang kaswal na salita sa bibig ng mga taong sanay ng tumanggap, hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng pasasalamat. At ang huwag ka munang dito pumunta ay may tunog ng pagsaloob ng gulo sa loob ng pamilya, iyong gulong inaakalang mananatiling disente basta nasa loob lang ng bakuran. Hindi niya pinuntahan si Nena. Hindi niya kayang gawin iyon habang basa ang mga kamay niya at nanginginig ang isip. Sa halip, binanlawan niya paulit ang mga puting damit kahit malinis na, saka isinampay ng mas maayos kaysa kailangan. Ganoon siya kapag may gusto siyang hindi isipin, inaayos niya ang mga bagay na kayang ayusin ng daliri. Sa tanghali, nang dumating si Danilo para kumain bago bumalik sa shop, karaniwan ang mukha nito. Halos nakakainis ang pagkakaraniwan. Pawis sa noo, bahagyang amoy bakal at usok, tahimik na umupo, kumain ng nakatungo, nagtanong kung may toyo pa. Tumingin si Elisa sa mga kamay nitong may maiitim na guhit sa kuko, sa bisig na dati niyang gustong hawakan, kahit mainit at maalat sa pawis. At bigla niyang naisip na napakahirap usisain ang taong minsan mo nang minahal ng walang duda, para kang kumakapa sa sarili mong dating paniniwala. Kulangan pala tayo sa kuryente, sabi niya ng pasimple, habang nagdadagdag ng kanin sa pinggan nito. Akala ko mas malaki overtime mo nitong nakaraan. Saglit na tumigil si Danilo sa pagsubo. Hindi naman gaanong halata kung iba ang tumingin, pero dahil asawa niya ito, nakita ni Eliza ang maliit na pag-ipit sa panga, ang bahagyang paglihis ng tingin sa may bintana. Hindi pa nabibigay lahat, sagot nito. Hinold muna nung may-ari, may kulang daw sa billing. Iyon lang ang sinabi ni Eliza, hindi dahil naniwala siya, hindi rin dahil hindi siya naniwala. Mas dahil hindi pa niya alam kung anong mas mabigat ang posibleng pagsisinungaling ni Danilo o ang kaba na kapag itinulak niya ang usapan ay may matutuklasan siyang hindi na maibabalik sa dati. Sa hapon ding iyon, binuksan niya ang lalagyan ng biskwit habang walang tao sa kwarto. Binilang niya ang pera kahit kabisado naman na niya ang kapal nito. 7,800 ang naipon niya, hindi pa kasama ang 300 sa coin purse niya na nakalaan kunwari sa sabon at mantika. Dati, kapag binibilang niya iyon, may kasamang kakaibang ginhawa, para siyang humihipo sa maliit na bahagi ng sariling lakas. Pero ng araw na iyon, habang dinadampi niya ang hinlalaki sa mga tiklop ng pera, para siyang humahawak sa bagay na may bahagyang init ng hiya. Hindi niya maamin ng diretsyo, ngunit may bahagi sa kanyang natatakot na baka kung anuman ang ikinukubli ni Danilo, ay mas malaki kaysa sa anumang karapatan niyang magalit, baka may inuutang ito para sa nanay. Baka para sa kuya. Baka para sa bahay na ito rin na matagal nang nakasandal sa kanya, at kay Danilo na para bang likas lang na sila ang may kakayahang bumuhat dahil sila ang mag-asawa, at wala pang anak. Iyon din ang laging ginagamit ni Aling Cora kapag may kailangang isagot si Eliza sa hindi pagsagot ng iba, kayo naman ang may trabaho pareho. Kayo muna. Para bang ang pagkakaroon ng regular na sahod, gaano man kaliit, ay automatikong nagpapawalang bisa sa pagod, sa plano, sa karapatang tumanggi. Kinagabihan, dumating si Boyet na amoy araw at alikabok, may hawak na plastik na may 3 pandesal at kalahating kilong asukal na para bang pasalubong iyon at hindi ambag na huli na naman. Hindi na bago ang pagpunta nito nang walang pasabi. Ang bago ay ang pagkataas ng boses ni Aling Cora sa sala na agad bumait nang marinig ang yabag ni Danilo sa pinto. Sa maliit na bahay, ang mga pagbabago ng tono ay mas madaling marinig kaysa sa mga salita mismo. Nakaupo si Elisa sa may kalan. Hinihiwa ang upo para sa hapunan, nang pumasok si Danilo at saglit na nakatayo lang sa pagitan ng sala at kusina na para bang pinipili kung saang mukha siya titingin. Kuya, bungad ni Boyet, may pilit ng ngiti, nandyan ka pala. Oo, sagot ni Danilo. May kailangan? Iyon na marahil ang pinakadiretso niyang tanong sa loob ng ilang araw, hindi mataas ang boses, pero kulang sa lambot na karaniwan niyang ginagamit sa pamilya. Wala naman. Nangamusta lang. Kahit hindi tumingala si Eliza, alam niyang umiikot ang mata ni Nena mula sa kabilang pinto. May katahimikang sumunod na parang manipis na kumot na basang isinuot sa lahat. Si Aling Cora ang unang nagsalita, iyong boses na pag may gusto, humihina para magmukhang marupok. Yung binigay mo pala nung isang araw, kulang pa sa pambayad kay Tessie sa botika. Baka pwede makahabol bukas. Doon tumigil ang kutsilyo sa kamay ni Eliza. Hindi siya tumingin, pero naramdaman niyang tumingin si Danilo sa likod niya. Hindi niya alam kung sa kanya ba o sa sahig o sa pader. Wala na akong extra, sabi nito, saka akala ko nabayaran na yun. Hindi naman lahat, sagot ni Aling Cora, mabilis ng bahagya. Si Boyet kasi, bakit ako? Putol ni Boyet,
may pagtatanggol agad sa boses. Nagbibigay naman ako Hindi na nagpigil si Nena. Nagbibigay ka kapag may extra ka, kailan ka ba nagka-extra? Napaka-ordinaryo ng away sa pamilya kapag pera ang laman, hindi ito sumasabog kaagad, hindi rin maganda pakinggan. Para lang itong mga lumang plato na dahan-dahang nagkikiskisan sa lababo hanggang may mabasag. Nagpatuloy ang usapan ng pira-piraso, may sumbat, may pag-aangking nagbigay rin naman, may kasalanang ibinabato sa kung sino ang huling kumita at kung sino ang unang nawalan. Hindi sumali si Eliza. Habang hinihiwa niya ang upo, naiisip niyang kahit magsalita siya, ay hindi naman siya totoo nilang maririnig. Maririnig lang nila ang papel niya sa bahay iyong manugang na minsan dapat maunawain, minsan dapat marunong magbigay, minsan dapat tumahimik dahil hindi niya tunay na dugo ang mga taong ito. Ngunit isang pangungusap ang tumama sa kanya nang hindi inaasahan. Hindi ko nga alam saan na napupunta pera ni Kuya, sabi ni Nena, pabagsak, at saka biglang natahimik ang lahat, na para bang may narinig na maling pangalan. Naroon na marahil ang hangin ng hiya, pero huli na. Itinaas ni Eliza ang tingin. Nakatingin si Danilo sa kapatid niya na para bang hindi galit kundi pagod sa puntong wala ng lugar ang pagkagulat. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Wala. Sagot ni Nena agad. Wala, ang sabi ko lang, bakit ganyan ka magsalita? Sabat ni Aling Cora, pero sa tono na mas pagsaway sa pagkakalantad kaysa sa sinabi mismo. Napakaliit ng kusina, ngunit pakiramdam ni Eliza ay may isang mahabang pasilyong bumukas sa pagitan niya at ng asawa niya. Doon niya unang naramdamang may anyo na ang hinala, kahit hindi pa buo, hindi na masasabing simpleng kulang sa budget, simpleng na delay ang overtime, simpleng inuna ang botika. May bagay nang umiiral sa gilid ng kanilang mga araw, at alam ito ng iba bago pa niya natutunang pangalanan. Hindi nagtagal, kumalas si Danilo sa sala at lumabas sa bakuran na walang sinasabi. Ilang segundo pa ang itinagal ni Eliza sa kusina, bago niya ibinaba ang kutsilyo, at sumunod, sa labas, madilim na. Iyong dilim na hindi pa ganap dahil may dilaw na bumbilya sa poste at may ilaw mula sa tindahan sa kanto. Nakatalikod si Danilo sa kanya, naninigarilyo, bagay na akala niya ay matagal na nitong tinigilan dahil mahal na ang kaha at ipinangako nitong bawas gastos na sila. Bumalik ka pala sa Yossi, sabi niya, kahit hindi iyon ang gusto niyang itanong, huminga muna si Danilo bago lumingon. Paminsan-minsan lang. Ganoon din sabi mo dati. Eliza, anito, pagod na pagod ang boses. Huwag ngayon. Napakasakit pala minsan ng simpleng, huwag ngayon, mula sa taong ilang gabi nang hindi na maayos makatingin sayo. Hindi iyon sigaw, hindi mura, pero may paraan iyong ipinaaalam na may pintong hindi ka muna papapasukin kahit asawa ka. Kailan? Tanong niya. Hindi matigas ang boses niya. Iyon marahil ang mas ikinainis niya sa sarili. Kailan yung pwede? Hindi sumagot si Danilo. Tumingin lang sa dulo ng sigarilyo, tinapik ang abo. Saka nagsalita na parang may kinakalabit sa lalamunan. Inaayos ko. Ano, may inaayos lang. Ano nga? Nilingon siya nito, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon nakita niya ang hiya hindi iyong hiya na nahuling mali, kundi iyong hiya ng lalaking ayaw lumiit sa mata ng asawa. Saglit lang, pero sapat para manghina ang galit niya. May nautangan ako, sabi nito sa wakas. Napaka-generic ng pangungusap, pero dahil generic, lalo itong nakakatakot. Magkano? Hindi malaki. Halos napatawa si Eliza, hindi sa tuwa kundi sa kilalang taktika ng tao, na inuunahan ang bilang para hindi mo na usisain. Magkano, Danilo? Aayusin ko nga. Hindi iyon sagot. Natagalan bago nagsalita ang asawa niya. 18. Pakiramdam niya'y may maliit na martilyong bumagsak sa buto ng dibdib niya. Hindi naman 200, hindi kasing laki ng mga napapanood nila sa mga palabas, ngunit sa mundong binibilang nila ang sachet ng kape at hinihiwa sa 2 ang sabon. Ang 18,000 ay hindi numero. Panahong iyon. Buwan iyon. Hindi pagkatulog iyon. Para saan? Tanong niya. May pinautang ako. Kanino? Kay Boyet. Napapikit si Eliza. Dahan-dahan lang, na parang kapag minadali niya ay puputok ang ulo niya. Pinahiram mo si kuya mo ng 18, hindi isang bagsakan, pero umabot doon. May problema siya, lagi naman siyang may problema, hindi naman pwedeng pabayaan. Iyon ang sandali na gusto niyang magsalita ng masasakit. Iyong mga linyang matagal nang nakaimbak sa dila ng mga babaeng paulit-ulit pinabubuhat ang pamilyang hindi naman kanila ng buo. Gusto niyang sabihin na hindi obligasyon ni Danilo na saluhin ang kuya niyang 39 na pero parang laging nasa unang sablay ng adulthood.
Gusto niyang sabihin na pagod na siyang marinig ang hindi pwedeng pabayaan, para sa lahat maliban sa kanila. Gusto niyang sabihin na bakit hindi siya kinausap, bakit parang natural na isugal ang ilang buwang kapayapaan nila nang hindi man lang siya tinanong. Pero nang tumingin siya sa mukha ni Danilo, hindi lalaki ang nakita niya agad kundi anak-anak ng bahay na ito, kapatid ng kapatid na iyon. Taong lumaking tinuruan, marahil na ang pagtanggi ay kasinlaki ng pagtataksil. At dahil kilala niya ang pakiramdam na iyon sa ibang anyo, biglang pumait sa kanya ang galit. Kaya tayo kulang ngayon, sabi niya sa halip. Kaya hindi mo masabi. Akala ko mababalik agad. At naniwala ka. Kailangan kong maniwala. Hindi niya naintindihan agad ang sagot. Pagkatapos naintindihan niya ng labis. May mga paniniwalang hindi talaga tungkol sa katotohanan. Tungkol iyon sa kung anong bersyon ng sarili mo ang gusto mong panatilihin. Kung tatanggi si Danilo kay Boyet, baka harapin nitong kuya siya na maramot, baka anak siyang walang utang na loob. Baka lalaking pinipili ang asawa kaysa pinagmulan. At sa mga bahay na tulad ng sa kanila, maraming salitang mas kinatatakutan ang mga lalaki kaysa pagkakabaon sa utang. Sino ang pinagkautangan mo? Tanong ni Eliza. Sa tao ni Mang Rudy, narinig na niya ang pangalang iyon. Hindi personal, ngunit sapat. May tindahan ng motorsiklo sa highway si Mang Rudy at may mga taong marunong magpahiram ng mabilis kapalit ng interes na parang may sariling buhay. May tubo. Meron. Magkano na lahat? Hindi agad sumagot si Danilo. Doon lang niya nalaman na hindi pa tapos ang paglubog. 24 kung hindi mabayaran sa susunod na buwan. Napahawak siya sa semento ng mababang pader sa gilid ng bakuran, magaspang iyon sa palad, mabuti na rin. May mga sandaling kailangan mo ng bagay na hindi marupok. Sa loob ng bahay, may naririnig silang naghahain na sinena ng plato, may kutsarang tumatama sa mangkok, at parang lalong nakakainsulto ang karaniwang tunog ng buhay habang sila'y nakatayo sa gilid ng utang. May iba pa ba? Tanong niya. Napakalamig ng tanong. At napansin niya iyon. Wala na. Sigurado ka? Oo. Hindi niya alam kung totoo. Hindi niya rin alam kung gusto pa niyang alamin sa gabing iyon kung hindi totoo. Minsan, ang isip ng tao ay marunong pumili ng dami ng sakit na kaya pa nitong pasanin bago matulog. Bumalik sila sa loob na parehong walang imik. Mas masakit pa minsan ang mga katahimikang maraming nakarinig. Hindi tumingin si Boyet kay Eliza. Si Nena, abala sa pagsandok ng kanin na para bang walang nangyari. Si Aling Cora naman, iyong mukha ng matandang sanay magmukhang biktima tuwing may sumasabit na kapalpakan sa anak niya. Kain na, sabi nito, na para bang may kabutihang dulot ang pagbanggit sa pagkain sa gitna ng anumang pagkakabasag. Kumain si Eliza nang wala halos malasahan. Sa gabi, nang mahiga sila ni Danilo, nanatili siyang nakatalikod. Hindi dahil gusto niyang parusahan ito sa paraang madali, kundi dahil natatakot siyang kapag humarap siya ay makikita niyang gusto pa rin niya itong unawaing agad. At naiinis siya sa sarili niya sa posibilidad na iyon, ngunit hindi rin siya nakatulog. Naririnig niya ang maingat na paghinga ni Danilo, iyong hiningang hindi pa antok kundi naghihintay kung magsasalita ba siya ulit. Sa loob ng maraming taon, sanay silang magkatabi kahit walang salita, pero iba pala ang katahimikang may nalalaman ka na, parang may taong nakaupo sa pagitan ninyo. Bandang hating gabi, bahagyang gumalaw si Danilo. Hindi ko sinadya, mahinang sabi nito sa dilim. Maraming sagot ang pwedeng ibigay sa pangungusap na iyon. Pinili ni Eliza ang wala, dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang gusto niyang marinig na kasunod. Kinabukasan, nagising siya ng maaga, mas maaga pa sa karaniwan. May manipis na ambon at amoy basang semento sa labas. Habang nagkakape, tahimik na tahimik ang bahay, at sa ganoong katahimikan pinakamaraming umaakyat na isip. Naalala niya ang mga unang taon nila ni Danilo sa Maynila bago sila bumalik sa Bulacan. Ang inuupahang kuwartong singkit lang, ang paglalakad nila sa palengke tuwing linggo para magbabad sa aircon ng grocery, kahit wala namang bibilhin, ang paang nagtatama sa ilalim ng mesa sa karinderya. Ang mga pangakong hindi naman enggrande, pero sapat na noon mag-ipon. Kukuha ng sariling pwesto, hindi aasa sa pamilya ng matagal. Wala namang eksenang malinaw kung kailan nagsimulang umurong ang mga pangakong iyon. Marahil habang sunod-sunod nagkasakit si Aling Cora ng mga ordinaryong sakit na nagiging mahal kapag mahirap ka. Marahil nang mabuntis si Nena at iniwan din pagkaraan, saka bumalik sa bahay na may batang kailangang pakainin. Marahil nang mawalan ng pasada si Boyet at hindi na muling matino ang trabaho. Marahil habang sila ni Danilo ay patuloy na walang anak at lalong naging madaling ituring na may puang pa sa balikat. Mahirap tukuyin ang simula ng unti-unting pag-angkin ng iba sa kinikita mo. Kapag nasa loob ka na, mukha lang itong pagsalo sa isa pang buwan.
Naghanda si Eliza ng almusal gaya ng dati. Nang umupo si Danilo, may pagkailang sa kilos nito, maingat, parang ang bawat galaw ay posibleng makabasag ng natitirang katahimikan. Ibinigay niya ang kape nito nang hindi nakatingin. May babayaran akong partial sa Sabado, sabi ni Danilo pagkaraan ng ilang subo. May extra ako sa project. Sapat, hindi lahat, pero mababawasan. At yung natitira, gagawa ako ng paraan. Pareho tayong pagod na sa gagawa ako ng paraan. Hindi galit ang boses ni Eliza, nakakapagod na rin kasing laging galit, minsan ang mas mabigat ay iyong pagsasalitang ubos na ang lakas. Tumahimik ulit sila. Pagkaalis ni Danilo, nagwalis si Eliza, naglaba ng ilang piraso, tinulungan si Junjun sa assignment nitong tungkol sa pambansang bayani, at pilit ipinapasok ang sarili sa mga gawain na parang sapat ang pagkuskos sa sahig para luminis ang isip. Ngunit bandang tanghali, dumating si Tessie mula Botica, iyong kapitbahay na marunong maningil ng may ngiting parang may sariling kwento. Elisa, tawag nito mula sa pinto. Nandiyan si Cora. Lumabas si Eliza, nagpahid ng kamay sa duster, nasa loob po. Sabihin mo lang, yung sa huling gamot niya, kailangang maayos ngayong linggo, nahihiya na rin ako sa may-ari. Tumango si Eliza. Paalis na sana si Tessie, nang bigla itong dumulas sa isa pang pangungusap, marahil dahil akala niya alam na ng lahat. Tsaka kung maari, sabihin mo rin sa asawa mo, na huwag na muna padagdagan yung sa akin. Hindi ako bangko, para siyang nabuhusan ng malamig na tubig mula batok hanggang likod. Ano pong padagdag? Tanong niya, at napatingin si Tessie sa mukha niya sa paraang nagsasabing huli na ang pagbalik. Ay, wala, iha, iyong kay Boyet. Nangungutang din kayong kay Danilo. Hindi na itago ni Tessie ang panghihinayang. Hindi ba nasabi? Umiling si Eliza. Saglit na nagpaikot ng tingin si Tessie sa kalye, iyong ugaling Pilipino kapag alam mong hindi na dapat tumuloy pero tumutuloy ka pa rin dahil mas nakakailang ang pag-atras. Basta may ilang beses na dumaan siya rito, sabi may kukunin lang si Boyet, tapos siya muna nag-abono, akala ko alam mo. Umuwi si Tessie na paulit-ulit ang paumanhin, ngunit hindi na iyon halos narinig ni Eliza. Hindi kalakihan ang bagong nalaman, pwedeng pasok pa rin sa kwento ng iisang utang para kay Boyet. Pero ang kumirot sa kanya ay hindi halaga kundi pattern. Ibig sabihin, matagal na pala. Ibig sabihin, may maliliit ng pagtakip bago pa ang 18. Ibig sabihin, ang wala na kagabi ay maaaring hindi kasinlinaw ng gusto niyang paniwalaan. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto ng mahina. Kinuha niya ang lalagyan ng biskwit, binuksan. Binilang ulit. 7,800 pa rin, ngunit ibang-iba ang timbang sa palad ngayon, hindi na lamang ito emergency fund. Para itong tanong, kung ilalabas mo ba ito, sinasalba mo ba ang pamilya mo o tinuturuan mo lang uli ang mundong pwede ka nitong balik-balikan kapag may butas? Umupo siya sa gilid ng kama at matagal na nakatingin sa perang iyon. Naalala niya kung paano niya ito naipon ang pagpayag magtahi, kahit masakit ang mata sa gabi, ang pagtanggi sa bagong tsinelas, ang pagkukunwaring sapat pa ang lumang bra, ang paglalakad na lang pauwi para makatipid sa tricycle. Ang pagtabi ng 10-10 piso na walang nakakakita. Lahat iyon ay maliliit na pagtitiis na nagkaroon ng anyo. At ngayon, sa isang paglalapag lang nito sa mesa, pwede iyong matunaw sa problema na hindi niya pinili at hindi man lang isinangguni sa kanya. Ngunit paano kung hindi niya ilabas? Paano kung lumaki ang tubo? Paano kung may pumunta sa bahay? Paano kung ang kahihiyang iniiwasan niya sa sariling loob ay mapalitan ng kahihiyang nakabuyangyang sa harap ng kapitbahay? Ang mga desisyong tungkol sa pera ay bihirang tungkol lang sa pera. Palagi silang may kasamang alaala ng pagpapalaki sa'yo, sukat ng pagmamahal mo sa sarili, antas ng takot mo sa gulo, at kung gaano ka sanay magpakasakit ng walang kasiguruhan na magbabago ang sistema. Pag-uwi ni Danilo ng gabing iyon, hindi na hinintay ni Eliza ang hapunan. Inabutan niya ito sa may pinto pa lang. May manipis na liwanag mula sa kusina sa pagitan nila. May utang ka rin kay Tessie? Diretsyong tanong niya. Kita niyang napakurap si Danilo. Iyong isang iglap na pagpili kung magsisinungaling pa, maliit lang yon. Ilang maliit pa? Eliza, ilang maliit pa? Hindi siya sumigaw, ngunit mas lalo yatang naramdaman ni Danilo ang diin dahil tahimik ang buong bahay. May mga inabono lang noon, sabi nito. Bago pa kailan? Noong nakaraang 2 buwan. Tumawa si Eliza ng maikli. Tuyo, 2 buwan? Para bang inabot ng 2 buwan bago ka mailagay sa posisyon na hindi mo na malaman kung alin ang mas totoo sa bahay ninyo, ang taong kaharap mo o ang bersyong maingat nitong ibinibigay sa'yo kada araw. Bakit hindi mo sinabi? Ayokong dumagdag saan? Sa iniisip mo.
Kaya nagsinungaling ka para hindi dumagdag. Hindi ako nagsinungaling para saktan ka. Hindi kailangan ng intensyon para makasakit. Narinig nila ang pag-ubo ni Aling Cora mula sa sala. Sinundan ng mahinang ano ba yan na para bang sila pa ang istorbo sa bahay na ito. Lalong kumitid ang mukha ni Danilo. Huwag dito, sabi niya. Saan? Tanong ni Eliza. Wala naman tayong ibang lugar. Iyon marahil ang pinakamatapat na pangungusap sa gabing iyon. Wala silang ibang lugar para sa away, para sa hiya, para sa pag-aayos. Wala silang silid na masasabing kanila ng buo. Wala silang perang sapat para maging pribado ang krisis. Wala silang buhay na kayang humiwalay ng malinis sa mga taong patuloy na nakasandal sa kanila. Naramdaman ni Eliza ang pagod na hindi mula sa isang araw lang kundi mula sa mahabang panahong pilit niyang ginagawang disente ang hindi na disente. May pera ako, sabi niya sa wakas, napatingin si Danilo. Ano, may naipon ako. Hindi na niya binawi. Wala nang saysay ang pagdadamot sa katotohanan kung pareho na silang binutas ng kanya-kanyang lihim. Hindi malaki, pero may naitabi ako. Hindi agad nagsalita si Danilo. Sa mukha nito, mabilis na dumaan ang pagkalito. Pagkatapos ay hiyarin, at pagkatapos ay isang bagay na mas masakit tingnan ginhawa. Muntik na siyang umurong, hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil ang ginhawang iyon ay may kapangyarihang ubusin ang pinanghahawakan niya. Magkano? Mahina nitong tanong, sapat para mabawasan. Bakit hindi mo sinabi? Naisip ni Eliza na halos mapait ang hustisya ng tanong. Pareho lang tayo ng dahilan siguro. Sagot niya, ayokong dumagdag sa iniisip mo. Hindi nakatingin si Danilo sa kanya, para saan sana yun. Para sa araw na wala tayong masasandalan, tumango ito ng napakaliit. Nandito na tayo sa araw na yun, hindi siya agad sumagot. Dahil may bahagi sa kanyang gustong sabihing hindi pa, na may mas masahol pa, na kung ilalabas niya ang perang iyon ngayon at walang magbabago bukas, baka saka pa lang talaga dumating ang araw na wala na silang masasandalan. Ngunit sa kabilang bahagi ng bahay, may kumakalansing na pinggan, may batang humihingi ng tubig, may matandang uubo na naman mamaya, at sa harap niya ay ang lalaki niyang hindi niya matiyak kung gusto niyang yakapin o layuan. Hindi ko pa sinasabing ibibigay ko, sabi niya, unang beses sa buong maghapon na tumingin ng diretsyo si Danilo sa kanya, walang galit doon, walang pagtatanggol. Pagod at hiya lang, at ang unti-unting pag-unawa na ang problema nila ay hindi na simpleng kulang ang pera. Alam ko, sagot nito. Tumango si Eliza at humakbang papasok ng kwarto. Sa likod niya, narinig niyang huminga ng malalim si Danilo, pero hindi siya sinundan agad. Binuksan niya ang aparador, hinawi ang mga kumot, at hinawakan ang malamig na lata ng biskwit na ilang buwan niyang inalagaan na para bang maliit na lihim na kaharian. Sa labas ng pinto, may mga yabag na nag-alinlangan, huminto, saka muling lumapit, at bago pa niya maiangat ang takip, alam na niyang wala nang babalik sa dating gaan ng mga tunog sa bahay na ito. Hindi ang kalansing ng barya sa bulsa, hindi ang sutsot ng takure, hindi ang pagsara ng pinto sa gabi, at lalong hindi ang katahimikan nilang mag-asawa, kapag pareho silang may hawak na perang hindi nila kayang tawaging kanila lang. Hindi niya agad binuksan ang lata, nakaupo muna siya sa gilid ng kama, hawak ang takip sa isang kamay, habang ang kabilang palad ay nakapatong sa ibabaw ng malamig na metal, na para bang hindi pera ang nasa loob kundi kung anong bagay na kailangang kausapin bago galawin. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Danilo sa may pintuan ng kwarto. Hindi ito pumapasok agad, hindi rin umaalis. Ganoon ang asawa niya kapag hindi alam kung may karapatan pa ba siyang lumapit. Dati, ang pagitan nilang ganoon ay may lambing pa, parang laro ng mag-asawa, na naghihintayan kung sino ang unang magbibiro. Ngayon, may bigat na ang bawat segundo, at ang bigat na iyon ang mas nakakagalit kay Eliza, kaysa sa malinaw na pagkakamali. Dahil ang mali, kung tutuusin, may hugis. Ang bigat na pumupuno sa espasyo matapos malaman ang mali, iyon ang mas mahirap ilagak kung saan. Magkano lahat? Tanong niya, hindi lumilingon. Kasama yung kinatesi. Saglit bago sumagot si Danilo. Marahil binibilang sa isip ang mga halagang matagal nang magkakahiwalay sa kanyang mga dahilan. Mga 26 na ngayon, sabi nito, baka lampas ng kaunti. Napapikit si Eliza. Hindi dahil bago ang sakit ng bilang, kundi dahil sa paraan ng baka lampas ng kaunti, na para bang may bahagi pa ring iniiwan sa dilim kahit pagod na silang pareho sa dilim. Sabihin mo ng buo, 27 at 200. Hindi na siya huminga ng malalim. Wala ring saysay ang malaking kilos, kapag ang totoo, ay unti-unti ka nang nauubusan ng loob. Binuksan niya ang lata. Naroon ang mga perang inayos niya sa magkakaibang tumpok, mababa ngunit maayos,
na para bang ang kaayusan mismo ang kabayaran sa dami ng pagtitiis na pinagmulan ng mga ito. Narinig niya ang marahang paglapit ni Danilo sa likuran niya, ngunit hindi pa rin siya humarap. Hindi lahat maibibigay ko, sabi niya, at hindi ibig sabihin nito tapos na. Alam ko. Hindi pa yata. Ngayon siya lumingon. Nasa mukha ni Danilo ang uri ng pagkapahiya na hindi na nagtataas ng boses. Hindi na iyon naghahanap ng dahilan. Naghihintay na lamang kung gaano kalaki ang ipapataw ng taong nasaktan. Hindi ko hinihingi lahat, sabi nito. Kahit bawas lang, bawas sa utang o bawas sa kaba mo, hindi agad nakasagot si Danilo. At doon lalong luminaw kay Eliza ang isang bagay na kanina pa gumagalaw sa dibdib niya ang pera, kapag isinubo na sa loob ng relasyon na gutom sa kapanatagan. Hindi lang pangbayad. Pampahid din iyon sa hiya, pampalubag sa konsensya, pampatagal ng sistemang ayaw talagang magbago. Ipinatong niya ang lata sa kama sa pagitan nila. 7,800. Halos pumikit si Danilo nang marinig ang halaga, iyong maliit na pagkurap ng taong hindi inaasahang mayroon pang nahugot ang paligid. Hindi ko ibibigay lahat ngayon, ulit niya, 3 lang. Napatitig si Danilo. 3. Oo, dahil kung ibibigay ko lahat, bukas ganito pa rin tayo. At sa susunod, mas madali nang ulitin. Hindi ko na uulitin. Hindi ko alam kung gusto ko pang paniwalaan ang mga pangakong galing sa taong nagsabi kagabi na wala ng iba. Hindi galit ang tono niya. Ngunit marahil dahil wala nang ang init, mas ramdam ang hiwa. Naupo si Danilo sa tabi ng pinto, hindi sa kama. Malayo ng bahagya, na parang alam niyang hindi niya dapat lapitan ang perang iyon na para bang kapareho lang ng kita nilang mag-asawa. Matagal muna bago siya nagsalita. Noong una, sabi nito, nakatingin sa sahig, akala ko makakaikot lang. Isang abono, tapos babalik din. Tapos may isa pa. Tapos nahihiya na akong sabihin. Hindi sumagot si Eliza. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niya ang dulas ng pag-amin kapag nagsimula na nakakabuo ito ng sariling awa sa nakagawa ng mali, at kailangan pa niyang protektahan ang kaunting tigas sa loob niya. Noong nagkaaberya si Boyet sa pinapasukan, sabi niya huling beses na, patuloy ni Danilo. Tapos noong nagkaproblema kay Tessie, sabi rin huling beses na, tapos, huminto ito, tapos nasanay kang ikaw ang sasalo, dugtong ni Eliza, hindi ko naman ginusto. Baka hindi mo ginusto, pero hindi mo rin tinanggihan. Nanatiling nakayuko si Danilo, at sa katahimikang sumunod, napansin ni Eliza ang pagaspas ng kulambo sa kabilang kuwarto, ang yabag ni Nena sa sala, ang malabong tunog ng TV ng kapitbahay. Ganito pala ang pakiramdam ng bahay kapag may bagay na tuluyan ng nalantad. Wala namang nagbabago sa mga ordinaryong tunog, ngunit lahat sila may bagong kahulugan, parang bawat kalansing ay ebidensya na ang mundo ay nagpatuloy kahit may napunit sa gitna nito. Sa huli, 3,000 ang inilabas niya. Hindi niya ibinigay agad sa kamay ni Danilo. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng aparador, nakahiwalay sa lata, malinaw ang hangganan. Ito lang, sabi niya. At bukas, kakausapin mo si Boyet, sa harap ko. Itinaas ni Danilo ang tingin. Dito siya unang nakakita ng takot na hindi para sa utang, kundi para sa usapang alam nitong matagal na niyang iniiwasan. Hindi na kailangan, ako na ang bahala. Iyon nga ang problema. Nagsara ang bibig ni Danilo. Alam ni Eliza na may ilan pang sasabihin ang asawa niya tungkol sa hiya, tungkol sa nanay nito, tungkol sa gulo sa bahay, tungkol sa tiyempo, lahat ng iyon totoo sa sariling paraan. Ngunit minsan, ang totoo rin ay ginagamit para huwag gumalaw. Kaya hindi siya bumigay. Bukas, ulit niya. Hindi na sumagot si Danilo, nang gabing iyon, hindi na sila nag-usap ng mahaba. Magkatabi silang humiga, pero hindi nagdikit ang balikat nila, at sa pagitan nilang iyon ay naroon ang 3,000 sa ibabaw ng aparador, mas mabigat ang presensya kaysa sa dami. Sa isang bahagi ng isip ni Eliza, may munting ginhawang nakabayad kahit kaunti. Sa mas malaking bahagi, may pagkamuhi sa ginhawang iyon, dahil ibig sabihin epektibo ang pagsasakripisyo niya sa pagpigil ng krisis na hindi naman siya ang lumikha. 2:00 ng madaling araw pa siya nakatulog, at paggising kinabukasan, ang unang pumasok sa kanya ay hindi dasal o listahan ng bibilhin, kundi ang simpleng tanong kung gaano karami sa buhay nila ang nakatayo sa kakayahan niyang huwag munang gumuho. Maaga ring nagising si Danilo. Tahimik itong naghugas ng mukha, tahimik nagkape, tahimik nagsuot ng kupas na polo. Sa dating panahon, iisipin sana ni Eliza na mabuti ang katahimikang iyon, tanda na iniiwasan muna ang bangayan. Ngayon, nakikita niyang madalas palang pabor sa mga lalaking pinapalipas muna ang usapan ang katahimikan,
Samantalang sa mga babaeng naiiwan sa bahay, ang katahimikan ay lugar kung saan lumalaki ang isip. Hindi niya binago ang desisyon. Pagkatapos mag-almusal, bago pa tuluyang makaalis si Danilo, sinabi niya ulit, "Mamaya pag-uwi mo, nandito si Boyet halos gabi-gabi. Pwedeng ako na lang muna kumausap." Tanong nito, hindi makatingin. Bakit? Para mabawasan uli yung sasabihin. Hindi na nakaimik si Danilo. Umalis itong mas maaga kaysa dati, ngunit hindi nagaanan si Eliza. Maghapon siyang may tila kurot sa ilalim ng dibdib. Tinulungan niya si Aling Cora sa pag-inom ng gamot, pinakain si Junjun, nagluto ng munggo na dinagdagan ng maraming sabaw para umabot hanggang gabi. Maging si Nena, nakaraniwang may kung anong dada, ay tila nakaramdam na may mabigat na nakasabit sa bahay, at naging mas tahimik ng kaunti. Ngunit kahit wala pang nangyayari, ramdam na ni Eliza ang pag-igting sa loob. Hindi niya alam kung ano ang gusto niyang mangyari sa pag-uusap mamaya. Bahagi niya ang gustong mapahiya si Boyet, marinig nitong hindi siya at si Danilo ang bangko ng pamilya. May bahagi rin namang ayaw ng eksenang hayag, hindi dahil pinoprotektahan niya ang mga ito, kundi dahil kapag sumabog na ang isang bagay sa bahay, walang sino man ang malilinis, lahat may tatalsikan. Pagdating ng hapon, dumating si Boyet, bago magdilim, may bitbit na kalahating dosenang itlog at isang maliit na supot ng kape, na para bang sapat ang mga iyon para maging maayos ang anyo ng pagpasok. "Uy, ate," sabi nito kay Eliza, "may pilit na kaswal, may pasalubong ako." Tinanggap ni Eliza ang itlog at inilapag sa mesa nang walang komento. Tinawag siya ng simpleng ate na iyon sa isang paraang dati niyang hindi iniintindi. Kapag may kailangan sila, ate siya, may lambing at paggalang. Kapag usapang ambagan at sakripisyo, para siyang automatikong parte ng obligasyon, ngunit bihirang parte ng pasya. Dumating si Danilo makalipas ang kalahating oras. Kita agad ni Eliza ang tensyon sa mukha nito nang makita sa sala si Boyet. Nagkatinginan silang magkapatid sa isang maikling sandali na tila puno ng maraming lumang pinagkasunduan na hindi na kailangang pangalanan. Si Aling Cora na may nakaupo sa sulok, hawak ang rosaryo ngunit hindi naman talaga nagdarasal. Iyon ang anyo niya kapag ayaw niyang masabing nakikialam kahit nakahanda siyang makialam sa anumang segundo. Si Nena, abala kunwari sa pagtitiklop ng damit, ngunit ramdam ni Eliza ang pakikinig sa bawat hinto ng paghinga. "Kuya, may sasabihin si ate," biro pa ni Boyet, sinusubukang gawing magaan ang hangin. "Ako ang may sasabihin," sabi ni Eliza, bago pa makapagsalita si Danilo, naramdaman niyang napatingin sa kanya ang lahat. Hindi niya iyon pinaghandaan. Siguro kaya malinaw ang boses niya, hindi na pwede yung ganito, hindi siya sumigaw. Ngunit ang bahay na sanay sa pabulong na pagsalo ay tila lalong natigilan sa diretsyo. "Anong ganito?" Si Boyet pa ang may ganang magkunwari. "Yung pangungutang mo na si Danilo ang sumasalo," sagot niya. "Yung lagi ng emergency sa'yo na sa amin napupunta ang bigat." "Ate, hindi naman sa ganun, sa ganun." Sumingit si Aling Cora, boses na agad may himig ng pagsuyo. Iyong tipong kapag may galit na papasok, inuunahan ng pagkaawa. "Eliza, baka pwede namang pag-usapan ng mahinahon." Napatingin si Eliza sa biyenan niya. "Maaahon naman ako, Nay, pero gusto kong malinaw." Bahagyang nagiba ang mukha ni Aling Cora sa Nay. Hindi bastos ang pagkakabanggit, pero wala ang dating lambot. "Hindi na pwedeng si Danilo lagi," tuloy niya. "May utang kami ngayon dahil sa mga pansamantala na hindi naman pansamantala." Kumunot ang noo ni Boyet. Iyong anyong nasasaktan sa pagkarinig ng sariling hulma. "Parang kasalanan ko pa lahat." "Hindi lahat," sabi ni Eliza. "Pero may bahagi kang ayaw amining iyo." "Ate, nahihirapan lang ako." "Hindi ka nag-iisa." Lumalim ang hininga ni Boyet at sumandal sa upuan na para bang inaapi. "Madali sa inyong magsalita kasi pareho kayong may trabaho." Doon halos ngumiti si Eliza. Ngunit hindi sa tuwa sa matagal ng pamilyar na galaw ng usapan. Kapag gusto ng tao ilayo ang tingin mula sa sariling desisyon. Hindi madali ang may trabaho kung sa amin din naman lahat nakatingin. Hindi naman kami humihingi lagi. Sa sulok ng mata niya, nakita niyang bahagyang napapikit si Nena, na para bang alam na niyang mahina ang linyang iyon. "Hindi," tanong ni Eliza. "Bilangin natin?" "Huwag na tayong magbilangan," mabilis na sabi ni Aling Cora. "Pamilya tayo." Marahil noon pa man ay may inis na si Eliza sa salitang iyon. Pero ngayong gabi lang niya lubos na naramdaman kung gaano ito kakinis gamitin ng mga taong nais manatiling malabo ang hangganan ng obligasyon. Kapag singilan, "Pamilya," sabi niya, marahan. Kapag pasya, "Hindi kami tinatanong." Sumulyap siya kay Danilo, hindi niya sinadya, ngunit marahil kailangan din nitong marinig na hindi lang si Boyet ang kaharap niya.
Naramdaman niyang nanigas ang asawa niya sa tabi. Si Boyet ang unang naubusan ng tiyaga. So ano bang gusto ninyo? Singilin niyo ako. Ngayon din, walang nagsalita agad. Dahil sa totoo lang, hindi pera ang gusto ni Eliza sa sandaling iyon. Gusto niya ng pagkilala na may maling nangyari. Gusto niya ng pag-amin na hindi automatikong kanila ni Danilo ang dapat sumalo. Gusto niya ng kahit isang pangungusap mula sa sinuman sa silid na nagsasabing, may hangganan din ang kabutihan at hindi iyon kawalan ng puso. Ngunit bihira mong makuha ang eksaktong gusto mo sa ganitong mga bahay. Kadalasan ang nakukuha mo ay depensa, pagkapahiya, at mas maraming kalituhan. Ang gusto ko, sabi niya, simula ngayon, wala nang uutangin si Danilo para sa'yo. At kung may kailangan ka, sasabihin mo ng harap-harapan, hindi yung pahulog-hulog tapos si Danilo ang mag-aayos, pinapahiya mo naman ako. Hindi ako ang nangutang para sa'yo nang hindi sinasabi sa asawa. Bahagyang napataas ang boses ni Boyet. Hindi ko naman siya pinilit, nandoon na ang linyang hinintay at ikinatakot ni Eliza, dahil totoo iyon sa isang antas. Hindi nga pinilit, walang kutsilyong itinapat, walang ultimatum. Ngunit may mga pamilyang hindi kailangang manakot ng direkta, sapat na ang mahabang kasaysayan ng paghahandog ng hiya sa sinumang unang tatanggi. Hindi mo kailangan pilitin, sabi niya. Alam mong mahihirapan siyang tumanggi. Dito lang sumali si Danilo, mahinang-mahina ngunit malinaw. Tama na. Hindi niya alam kung para kanino ang sabi nito, para kay Boyet, para sa kanya, o para sa sarili nitong hindi makalugar. Lumipat ang lahat ng tingin kay Danilo. Ako ang umutang, patuloy nito. Ako ang may mali sa hindi pagsabi. Saglit na nanghina ang tigas ni Eliza, hindi dahil nabawasan ang sakit, kundi dahil unang beses itong nagsalita ng hindi ipit. Ngunit hindi pa rin iyon sapat, at bakit ka umutang? Tanong niya. Tumingin si Danilo kay Boyet, saka sa nanay niya, saka muling yumuko. Dahil hindi ko kayang hindi tumulong. Iyan ang sinasabi ko, mabilis na sabat ni Aling Cora, parang nakahinga sa wakas. Magkakapatid kayo. Ganyan talaga. Hindi po ganyan talaga, sabi ni Eliza. Hindi niya sinigawan ang biyenan, ngunit naramdaman niyang may pumutol sa loob ng silid. Kaya po tayo ganito kasi laging ganyan talaga. Natahimik si Aling Cora. Kahit si Nena ay hindi nakagalaw. Si Boyet, na kanina'y agresibo, biglang napasandal at tila lumiit ng bahagya. Hindi sa pagkatalo kundi sa pagkapagod na baka matagal na ring nasa kanya. At iba lang ang anyo kapag umaabot sa iba. Saan ako kukuha? Tanong nito, ngunit hindi na matapang ang boses. Sabihin niyo nga saan. Ang simpleng tanong na iyon ang lalong nagpabigat sa hangin, dahil may totoo roon na ayaw aminin ni Eliza. Hindi naman laging may malinaw na sagot sa kahirapan. Hindi lahat ng pagkakasandal ay simpleng katamaran lamang, at hindi lahat ng taong paulit-ulit humihingi ay hindi marunong mahiya. Minsan, paulit-ulit lang talaga ang pagkadulas ng buhay para sa mga taong matagal nang wala ng sapat na lakad palabas. Ngunit ang pagkaunawa, alam niya, ay hindi dapat automatikong katumbas ng pagsalo, at doon siya pinaka-naaagnas nitong mga nakaraang araw sa pagitan ng pagiging makatao, at ng pagnanais na huwag nang gamitin ang pagiging iyon laban sa kanya. Hindi ko alam saan ka kukuha, sabi niya sa dulo. Pero alam ko na hindi na pwedeng sa lihim manggaling sa amin. Walang palakpak ng paglilinaw, walang himalang kasunod ng diretsyo. Ang nangyari lamang ay isang mahabang katahimikan na mas totoong kahawig ng buhay, kaysa sa mga eksenang biglang nagbabago ang ugali ng tao. Sa huli, si Boyet ang unang tumayo. Sige, sabi nito, hindi tumitingin kanino man. Gets ko. Ngunit sa pandinig ni Eliza, ang gets ko ay hindi pag-unawa. Mas kahawig iyon ng sugatang pag-urong ng taong napahiya at hindi pa alam kung anong bahagi ng hiya ang ibabalik sa sarili at anong bahagi ang isisisi sa iba. Dumampot ito ng tsinela sa pintuan at lumabas ng hindi kumakain. Agad sumunod sa kanya ang tingin ni Aling Cora, may halo ng inis at pag-aalala. Hindi mo sana pinagsalitaan ng gano, sabi nito kay Eliza, halos pabulong ngunit sapat para marinig ng lahat. Naroon na nga, naisip ni Eliza, ang paglilipat. Mula sa utang, lilipat sa paraan ng pagsita. Mula sa pinsala, lilipat sa tono ng nasaktan. Paano po ba ang tamang paraan? Tanong niya. Na walang nasasaktan pero titigil. Hindi sumagot si Aling Cora. Ang rosaryo sa daliri nito ay dahan-dahang gumalaw, hindi sa dasal kundi sa pagkayamot. Si Nena, na kanina patahimik, ang nagsalita sa hindi inaasahang sandali. Tama naman si ate, sabi niya, mabagal, na para bang sinusukat bawat salita laban sa susunod na linggo ng pakikisama. Hindi pwedeng lagi na lang si kuya, napalingon si Aling Cora sa anak niyang babae,
at sa mukha nito dumaan ang pagkabigo na mas masakit dahil nanggaling sa sarili nitong dugo. Walang sumagot. Maya-maya, tumayo si Aling Cora at pumasok sa kwarto niya nang mas malakas ang yapak kaysa kailangan. Naiwan silang tatlo sa sala, si Nena na hindi makatingin ng diretsyo, si Danilo na nakatayo ngunit tila may gustong bitbitin sa balikat na hindi makita, at si Eliza na ngayon lamang naramdaman ang panginginig sa binti matapos ang mahabang pagpigil. Hindi niya alam kung siya ba'y nanalo sa anumang bahagi ng gabing iyon, marahil wala namang panalo sa mga usapang ganito. May mga hangganan lang na sa wakas na iguhit, at ang pagguhit pa lang ay masakit na dahil ipinapaalala nitong matagal nang wala. Pagkatapos kumain ng halos walang imikan, natulog si Nena sa tabi ni Junjun at ang bahay ay bumalik sa anyong payapa sa labas. Sa kwarto, naupo si Danilo sa paanan ng kama, nakatalikod sa kanya. Galit ka pa rin, sabi nito pagkaraan ng mahabang katahimikan. Hindi ko alam kung paring ba, sagot ni Eliza. Parang nandito pa lang talaga. Tumango si Danilo, bagaman hindi niya iyon nakitang buo sa paggalaw lang ng balikat. Nahihiya ako, sabi nito. Napakababa ng boses na iyon, at kung ibang araw maririnig niya, baka lumambot siya agad, ngunit may kakaiba sa pagkapagod kapag napuno ka na. Kaya mo nang marinig ang sakit ng iba nang hindi mo na ikinakaila ang sarili mong sugat. Hindi sapat ang hiya, sabi niya, alam ko, at hindi ko alam kung ano ang sapat. Noon lang ito humarap. Sa mata ni Danilo, hindi niya nakita ang pagtatanggol na kinaiinisan niya nitong mga nagdaang araw. May mas mapanganib doon isang uri ng pagkagising. Dahil kapag ang tao ay unang beses nakaharap sa lawak ng nagawa niya, wala ka pang katiyakang may mababago. Mayroon lang pag-amin na hindi naganap maibabalik ang kamangmangan. Ako rin. Sabi nito, hindi ko rin alam. Umupo siya sa kabilang dulo ng kama. Masyadong malapit para tawaging paglayo, masyadong malayo para tawaging paglapit. Noong sinabi ni Boyet na hindi ka naman niya pinilit, aniya, nainis ako kasi totoo. Napayuko si Danilo, at nainis din ako, kasi may bahagi sa akin na naiintindihan kung bakit ka oo ng oo. Hindi siya nakatingin sa asawa habang sinasabi iyon. Pero hindi ibig sabihin noon tanggap ko, hindi ko rin hinihinging tanggapin mo. Ano bang hinihingi mo? Nagtagal ang sagot, siguro pagkakataon. Napahawak si Eliza sa laylayan ng kumot. Napakadalas gamitin ng mga lalaki ang salitang iyon kapag ang hinihingi talaga nila ay panahon na walang malinaw na presyo. Ngunit napansin din niyang hindi naging madali para kay Danilo ang pagbigkas nito. Pagkakataon para saan? Para ayusin ko nang hindi ka na ulit magugulat. Doon siya tumingin dito. Iyan din ang problema, ayusin mo nang hindi ako magugulat. Parang ako pa rin ang iiwanan sa labas. Matagal silang nagtinginan. Sa puntong iyon, hindi na simpleng usapang utang ang nasa gitna nila. Tungkol na iyon sa uri ng pagsasamang meron sila iyong anyong magkatabi, magkasalo sa bayarin, pero hindi laging magkasama sa pasya, kapag ang pasya ay may kasamang hiya. Hindi ko alam kung marunong ako ng ibang paraan, mahina nitong amin. Ang pangungusap na iyon ang tumama ng mas malalim kay Eliza, kaysa sa mas naunang mga pag-amin. Dahil posibleng ang iyon ang totoo, hindi lang simpleng naglihim si Danilo, maaring iyon mismo ang anyo ng pagkaresponsable na natutunan nito mula sa bahay na kinalakhan ang sumalo ng tahimik, ang umayos ng hindi nang iistorbo, ang magdala ng bigat basta mukhang maayos pa rin ang labas. At siya, si Eliza, ay may sarili ring natutunang anyo ng pagliligtas, sa sarili ang magtabi ng palihim, ang maghanda ng hindi nagpapaalam, ang maniwalang ang katahimikan ay paraan ng pagkontrol sa sakuna. Sa gabing iyon, unang beses nilang nasilayan ang lihim ng isa't isa, hindi bilang ebidensiya lang ng pagtataksil, kundi bilang mga ugaling nabuo sa kahirapan, at takot na hindi nila pinag-usapan kailanman. Ngunit ang pagkakaunawang iyon ay hindi lambot. Sa halip, lalo iyong nakakalungkot, dahil ibig sabihin mas malalim ang aayusin kaysa sa halagang nakasulat sa utang. Ako rin, sabi niya sa dulo. Hindi ko rin alam kung marunong akong magtiwala nang hindi nagtatabi para sa sarili ko. Tila may gustong sabihin si Danilo, ngunit hindi na ito nagsalita. Marahil alam nitong mali kung ang unang tugon sa pag-amin niya ay gawing magaan ang lihim niyang pag-iipon. O baka napagod na rin, humiga sila ng magkatalikod muli, ngunit iba ang katahimikan kaysa noong nakaraang gabi. Hindi ito mas mabuti, hindi rin mas masama, mas malinaw lang. At sa kalinawang iyon ay may bagong hirap, wala na silang maitatagong kamangmangan sa sarili nilang pagsasama. Sa mga sumunod na araw, tila bumagal ang oras sa bahay, wala namang panibagong eskandalo. Pumapasok si Danilo sa trabaho, umuuwi ng diretsyo,
Ibinibigay kay Eliza ang eksaktong kinita niya sa overtime na para bang iyon ang pinakaagarang anyo ng pagsisisi na kaya niyang gawin. Hindi na ito tumitigil sa tindahan sa kanto. Hindi na rin siya nakarinig ng bagong pangalan ng pagkakautangan. Ngunit ang kawalan ng bagong problema ay hindi kaagad lunas. May mga sugat na lalong mahapdi kapag tumigil ang pagdurugo at kailangan ng tingnan kung gaano kalalim. Si Boyet ay hindi muna nagpakita ng 2 gabi. Si Aling Cora na may mas madalas sumasagot ng maikli kay Eliza, iyong tipong hindi ka naman tuwirang inaaway ngunit sapat para maramdaman mong may markang naiwan sa papel mo sa bahay. Si Nena ang tanging medyo lumambot ang kilos. Minsan, habang naghihiwa sila ng sitaw sa kusina, bigla nitong sinabi ng hindi tumitingin, matagal ko na ring gustong sabihin kay kuya. Hindi alam ni Eliza kung ano ang isasagot. Sa huli, tumango lang siya. Dahil may mga pag-amin na dumarating ng huli. Pero hindi naman walang halaga, linggo ng hapon, habang inaayos niya ang mga damit na tinupi, pumasok si Danilo sa kwarto dala ang isang sobre. Nagbayad ako, sabi nito, partial. Kinuha ni Eliza ang resibo sa loob. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan, kahit mabuting balita naman iyon sa payak na sukatan. Siguro dahil ang bawat maliit na pag-ayos ngayon ay may kasamang pagsusulit sa sarili niyang kakayahang maniwala muli sa mga papel, sa mga salita, sa mga malinaw na halagang nakasulat. Tiningnan niya ang resibo, tunay naman. Tumango siya. Magkano na lang? Malaki pa rin, sagot ni Danilo. Hindi na ito umiwas sa buong bilang, sinabi ang natitira ng diretsyo. May munting pagbabago roon. Halos nakakainsulto sa liit kung ihahambing sa lawak ng napinsala, ngunit hindi niya rin kayang ipagkait na napansin niya. Salamat sa 3, dagdag nito. Hindi iyon pasasalamat, sabi niya, utang din nating iyon sa sarili natin. Hindi nasaktan si Danilo sa sagot. Sa halip, para itong tumanggap ng bagay na hindi niya gustong marinig pero alam niyang tama. Inayos ni Eliza ang sobre at ibinalik sa kanya. Nagkatitigan sila ng kaunti, at sa sandaling iyon ay parang may puwang na maaring tawirin, ngunit pareho pa silang pagod at masyadong maingat para tawirin iyon ng buo. May sasabihin sana ako, sabi ni Danilo. Ano? Si Mang Rudy, nag-alok siya na pwede akong kumuha ng sideline sa talyer ng pinsan niya sa Sabado, para mas mabilis. Sandali niyang inisip kung dapat ba siyang matuwa. Dagdag kita iyon. Ngunit kasabay agad sumulpot ang pangalawang isip, mas maraming oras sa labas, mas kaunting oras sa bahay, mas malawak na pagkakataon para ang pag-ayos ay muli na namang mangyari sa paraang hindi niya nakikita. Napansin marahil ni Danilo ang pagdaan ng alinlangan sa mukha niya. Sinabi ko agad sa'yo, dagdag nito, hindi depensibo, kundi parang taong sinusubukang matuto ng bagong galaw. Doon lang nakaramdam si Eliza ng kung anong marupok na bagay sa loob, hindi pa kapayapaan, hindi pa lambing, kundi pagod na may halo ng pagkilala. Oo, sabi niya. Sinabi mo agad. Hindi iyon papuri. Ngunit tila naintindihan ni Danilo na iyon, na muna ang pinakamalapit doon. Kinagabihan, habang nakahiga siya at pinakikinggan ang mahinang ulan sa bubong na yero, naisip ni Eliza na maaaring hindi ganito ang inaasahan niyang anyo ng pag-asa. Akala niya noon, kapag may pagkakamaling mabubunyag at may unang pag-amin, susunod na ang malinaw na landas ano ang babayaran, sino ang iiwasan, ano ang ipapangako. Ngunit ang totoo, pagkatapos ng pag-amin, saka palang magsisimulang umusbong ang maliliit na desisyong hindi naman nakikita ng iba. Sasabihin ba agad ang bagong alok sa trabaho, ilalapag ba ang resibo sa kama ng hindi hinihingi? Tatanungin ba kung ilan ang natira sa lata o maghihintay? Babawasan ba ang pagkapit sa sariling pagtatabi o lalo itong hihigpitan? At marahil doon talaga nasusukat ang pag-aayos hindi sa isang malaking eksena ng kapatawaran, kundi sa mga nakakainis na maliliit na pagkakataong kailangan ninyong pumili kung mauulit ba ang dating anyo ng lihim. Nang gabing iyon, hindi na sila magkatalikod ng tuluyang matulog, hindi rin sila magkayakap. Sa gitna ng dilim, isang kamay lang ni Danilo ang bahagyang gumalaw sa kutson, hindi para hawakan siya kundi parang naghahanap kung naroon pa siya sa tabi. Hindi niya iyon sinalubong, ngunit hindi rin siya lumayo, at sa pagitan ng dalawang pasyang iyon ay nanatili ang katahimikang hindi na gaya ng dati, pero hindi rin lubos na sarado, habang sa labas ay patuloy ang ulan na hindi naman malakas. Sapat lang para magmukhang tahimik ang buong bahay kahit may mga bagay nang hindi na muling magiging ganoon kasimple sa loob nila. Kinaumagahan, hindi agad na intindihan ni Eliza kung ano ang unang nagbago, kung ang liwanag bang pumasok sa manipis na kurtina ay mas maputla dahil maulan pa rin, o kung ang sarili niyang dibdib lamang ang iba ang tindig.
Parang may bahagi roong gising na bago pa siya bumangon. Katabi niya si Danilo, nakatihaya, dilat na pala, at nakatingin sa kisame. Dati, kapag nagkakasabay silang gising sa ganitong oras, may kung anong maliliit na tanong na kusang sumisibol. Anong gusto mong almusal? May pasok ka ba ng maaga? Naiwan mo ba yung charger mo? Ngayon, kapansin-pansing hindi naman nawawala ang mga tanong na iyon. Mas tumitigas lang sila sa lalamunan, na para bang bawat pang-araw-araw na salita ay kailangang dumaan muna sa mas maselang usapan na wala pa silang lakas simulang muli. Maaga ka? Tanong ni Eliza sa huli, at ang tanong na iyon ay parang pagsubok sa sarili niyang kakayahang maging karaniwan. May dadaanan akong materyales bago pumasok, sagot ni Danilo. Tapos sa Sabado, kakausapin ko na rin ulit yung sa sideline. Tumango si Eliza, hindi siya nagtaka na agad nitong ibinalita. Halos iyon na ngayon ang pinakahalata nitong ginagawa, ang magsabi ng mas maaga kaysa dati, ang maglatag ng mga bagay bago pa lumaki sa isip niya. Hindi iyon sapat para matawag na tiwala, ngunit sapat para maramdaman niya ang pagod ng isang taong sinusubukang huwag nang bumalik sa lumang anyo ng pagkukubli. Habang nagkakape sila, pumasok si Nena sa kusina, buhok na nakaipit ng mabilis, dala ang tasa niyang may kupas na disenyo ng bulaklak. Nagkatinginan silang dalawa ni Eliza ng sandali, at sa unang pagkakataon, mula noong pag-uusap sa sala, ilang gabi na ang nakaraan, hindi tumiklop si Nena pabalik sa dati niyang pag-iwas. May PTA daw sa school ni Junjun sa Biyernes, sabi nito, diretso sa hanging parang wala namang espesyal. Ngunit sa paraan ng boses niya, naramdaman ni Elisa ang isa pang bagay na hindi rin nito diretsahang sinabi. Sinusubukan nitong kumilos sa loob ng bahay na parang hindi lang sugat ang naiwan ng nakaraang linggo, may ilang hiblaring nalinaw. Anong oras? Tanong ni Eliza. 2:00, hindi ako makakaalis sa labada sa tindahan ni Ate Fe. Baka, hindi na tinapos ni Nena ang pangungusap. Dati, marahil pipitik ang inis ni Eliza sa paraan ng mga hiling sa bahay na ito, parang laging kalahating sabi, kalahating inaasahan. Ngunit ngayong umaga, napansin niya ang pagkakaiba. Hindi ito ibinabagsak kay Danilo. Hindi rin palihim. Nasa harap niya mismo. Tingnan ko. Sagot niya. Pag wala akong tinatahi. Napakaliit na usapan, ngunit pagkatapos noon ay hindi na agad umalis si Nena. Uminom muna ito ng kape, saka marahang nagsabi, nag-message si Kuya Boyet kagabi. Sabi niya hahanapan daw niya ng paraan yung sa inyo. Hindi niya alam kung bakit may munting pagkirot pa ring sumunod sa inyo. Marahil dahil kahit malinaw na niyang naiguhit sa isip ang hangganan sa pagitan nila at ng mga kapatid ni Danilo, hindi naman ganoon kabilis sumunod ang wika ng mga tao. Sana, sabi niya, at iyon lang. Hindi niya kayang bigyan ng mas mabigat na tugon ang pangungusap na matagal na niyang narinig sa iba't ibang anyo. Nang umalis si Danilo, sabay silang nakatingin ni Elisa sa pinto ng ilang segundo, at muli niyang napansin ang pakiramdam na matagal nang sumisingit sa kanya nitong mga araw. Hindi pa rin galit lang ang meron siya, may halong pagkaawa, may pagod, may matandang lambing na ayaw pang tuluyang mamatay, at may inis sa sariling hindi pa rin marunong maging malinis ang pakiramdam. Minsan, iniisip niyang mas madali sana kung malinaw na lang ang kasalanan at malinaw na malinaw din ang dapat na ganti. Ngunit ang hirap sa buhay na matagal mo nang tinitirhan ay kahit ang mga pinsala ay nakahalo sa mga dahilan, sa pagpapalaki, sa pagmamahal, sa mga ugaling hindi mo man gusto, ay nauunawaan mo kung saan nanggaling, at ang pagkaunawa, natutunan na niya, ay hindi kabaligtaran ng sugat. Habang nagwawalis siya sa may pinto, lumabas si Aling Cora mula sa kwarto, maingat ang lakad, hawak ang maliit na bote ng maintenance. Hindi ito agad nagsalita. Sa totoo lang, mas kapansin-pansin ang katahimikan nito ngayon kaysa sa dati nitong maiikling pasaring sagot. Umupo ito sa bangkong plastik sa kusina at uminom ng tubig. Malamig na naman ang panahon, sabi nito sa bandang huli, para bang iyon ang pinakamagaan na pasukan. Oo nga po, sagot ni Eliza. Hindi siya lumingon agad. Hindi niya alam kung anong uri ng usapan ang darating at kung may lakas ba siyang saluhin. Ilang segundo pa ang lumipas bago nagsalita muli ang biyenan niya, hindi ako galit sa'yo, dito siya napalingon. Si Aling Cora ay hindi nakatingin sa kanya, nasa bintana ang tingin, sa makitid na espasyong tanaw ang pader ng kapitbahay. Hindi rin nagulat si Eliza na ganito ang anyo ng paglapit nito, hindi buong pag-amin, hindi diretsong paghingi ng tawad, kundi isang pangungusap na kayang may puwang pa para umurong. Hindi ko rin po sinabing galit kayo, sagot niya, mahina ang boses niya. Hindi dahil gusto niyang magpakumbaba, kundi dahil alam niyang sa mga ganitong usapan,
Ang sobrang tigas ay minsan nagbabalik lang ng parehong pader. Pero alam kong may sama ka ng loob. Meron po akong pagod. Hindi niya inaasahang iyon ang lalabas sa bibig niya. Ngunit nang lumabas, alam niyang iyon ang mas totoo kaysa galit. Minsang akala niya kasi ang pangunahing damdamin niya sa bahay na ito ay inis sa paulit-ulit na hingi, sa pagiging automatikong sasalo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, mas malinaw na lumitaw na ang mas matagal ng laman ng dibdib niya ay pagod, at mula roon na lang tumutubo ang inis kapag wala ng ibang mahawakan. Pare-pareho naman tayong pagod, sabi ni Aling Cora. At sa lumang anyo ng mga usapan sa bahay, iyon na sana ang linyang magsasara sa anumang posibilidad ng mas malalim na pagkilala. Ngunit marahil dahil tahimik ang umaga, o dahil may kung anong naputol na sa lumang ayos nila, hindi agad tumigil si Eliza. Opo, sabi niya. Pero hindi po pare-pareho ang binubuhat. Noon lang humarap ng bahagya si Aling Cora. Sa mukha nito, may halong tampo at matandang hiya, iyong klase ng hiya na hindi marunong magmukhang humihingi ng tawad dahil matagal nang sanay sa pwesto ng ina. Nang dapat unawain, ng sentro ng awa sa bahay. Hindi ko naman ginusto na ganyan ang mangyari, sabi nito. Alam ko pong hindi ninyo ginusto. Bakit parang kasalanan ko? Natahimik si Eliza. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil nakikita niyang doon palagi tumutumba ang usapan sa mga pamilyang matagal ng kapos, mula sa tanong ng hangganan. Mabilis itong nagiging tanong ng sinong mas masakit ang loob, at kapag nangyari iyon, ang malinaw ay nagiging malabo ulit. Hindi ko po gustong may sisihan, sabi niya sa dulo. Gusto ko lang po sanang hindi na laging nauuna ang hiya ng iba, kaysa sa kaya naming mag-asawa. Nagbago ng kaunti ang mukha ni Aling Cora. Parang may narinig na salitang hindi pa niya hinahayaang ganap na tumama noon. Akala ko naman, simula nito, saka natigilan. Akala ko naman naiintindihan mo. Napatingin si Eliza sa mga kamay niyang may bahid pa ng sabon sa pagitan ng mga kuko. Naiintindihan ko po, sabi niya. Kaya nga po siguro ako umabot sa ganito katagal. At dahil totoo iyon, parehong natahimik sila. Hindi iyon maayos na pag-uusap. Wala ring malinaw na paglalambot. Ngunit nang tumayo si Aling Cora para bumalik sa kwarto, hindi na nito isinara ang pinto ng mas malakas kaysa kailangan, at sa bahay na ito, naisip ni Eliza, minsan iyon na muna ang pinakamalapit sa pagbabago. Dumaan ang mga araw na waring walang mahalagang nangyayari ngunit laging may maliliit na bagay na may dalang bagong bigat. Tuwing gabi, inilalapag ni Danilo ang pera sa mesa at sinasabi kung saan galing ang bawat dagdag overtime ba, bawas sa pamasahe, inipong pangyosi na hindi na niya ginastos. Hindi niya pinipilit ang pasasalamat mula kay Eliza. Marahil natutunan na rin nitong ang bawat maliit na tuwid ay hindi dapat agad gawing ay hindi rin bulag sa pagbabago. May mga gabi na nahuhuli niyang nakikinig siya sa tunog ng mga barya sa bulsa ni Danilo, hindi na para manghuli, kundi para tiyaking may ipinauuwi pa rin itong malinaw. Kapag napapansin niyang kusang ibinibigay ng asawa ang resibo o nagsasabi kung sino ang nakausap nito sa trabaho, may bahagyang pagluluwag sa dibdib niya na kasunod agad ng pag-iingat. Parang ayaw ng sarili niyang maniwala ng masyado dahil baka kapag bumigay siya sa ginhawa, masaktan uli siya sa mismong lugar na ilang linggo na niyang pinipigilang hawakan. Sa ikalimang araw matapos ang usapan sa sala, dumating si Boyet sa hapon na walang bitbit at walang paunang biro. Hindi rin ito dumiretso sa loob ng bahay. Tumigil muna sa pinto, sumilip sa katumawag ng kuya. Na mas mahina kaysa dati, si Eliza ang unang nakakita. Nasa may lababo siya noon, naghuhugas ng isda, at sa isang iglap ay umakyat muli sa batok niya ang lahat ng naipon hindi simpleng galit, kundi paghahanda. Lumabas si Danilo mula sa kuwarto, nagpunas ng kamay sa lumang bimpo, nagkatinginan ang magkapatid sa bakuran na may manipis na araw pagkatapos ng ulan. May ipapadala ako bukas, sabi agad ni Boyet, hindi na pinaligoy. Hindi pa lahat, pero meron. Wala sa tono nito ang dati niyang inis. May hiya roon, ngunit hindi lubos, may bahid pa rin ng pag-uurong na para bang pinapakisamahan lamang ang sariling napilitan. Magkano? Tanong ni Danilo. 2,000 muna. Narinig ni Eliza ang paghinga ni Danilo, at kung hindi niya ito kilala ng ganoon katagal, baka hindi niya mapansing may pagkadapa sa hiningang iyon hindi pagkadismaya, hindi rin tuwa, kundi kung anong halo ng ginhawa at awa sa sariling kuya, na sa wakas ay may naiabot ding konkretong halaga sa halip na pangakong hangin. Sige, sabi ni Danilo. Hindi agad umalis si Boyet. Sumulyap ito sa may kusina, nakita marahil si Eliza, at sa ilang segundong iyon ay naisip niyang babawi ito ng kung anong linyang mayabang para maprotektahan ang sarili. Ngunit ang sinabi lamang nito ay, Ate,
Tumigil siya sa paghuhugas. Osh, hindi ko sinasadya na umabot sa ganyan. Napakasimple ng pangungusap, at kung susukatin sa tunay na pinsalang na idulot, halos hindi sapat. Ngunit narinig ni Eliza ang hirap sa likod nito, ang paraan ng isang lalaking hindi rin naman bihasa humingi ng tawad ng buo. Umabot na, sagot niya. Hindi niya sinabing patawad na, hindi rin niya sinabing huli na, katotohanan lang, dahil doon siya mas panatag. Tumango si Boyet, at sa unang pagkakataon, umalis itong hindi nagmamadali at hindi rin nagdadabog, para bang may bahagi sa kanya na alam nang wala ng pagbabalik sa lumang paraan ng paghingi. Nang gabing iyon, napansin ni Nena na parang gumaan ng kaunti ang hangin sa bahay, ngunit ayaw ni Eliza tawagin iyong gaan. Mas kahawig iyon ng pag-upo ng alikabok matapos ang matagal na pagwawalis, hindi ibig sabihing malinis na ang lahat, pero may nakikita ka ng hugis ng silid. Biyernes ng hapon, pumunta siya sa PTA ni Junjun, kapalit ni Nena. Maliit lang ang silid-aralan, amoy chalk at basang uniforme, at sa loob ng isang oras ay nakinig siya sa usapan tungkol sa projects, sa kulang na notebook, sa batang madalas antukin sa klase, dahil tumutulong daw sa tindahan ng magulang, habang nakaupo siya roon, sa gitna ng ibang nanay at tiyahin na pare-parehong may sariling kalkulasyon ng gasto sa ulo, napansin niyang may kakaibang ginhawa sa pagharap sa problemang malinaw ang anyo. Bayarin sa school, proyekto sa science, kulang na pondo sa electric fan ng classroom. Hindi tulad ng mga bagay sa bahay na may kasamang hiya, ugali, at lumang utang na loob, ang mga pangangailangan sa silid-aralan ay tuwiran, magkano, kailan, para saan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Danilo sa harap ng bahay. Inaayos ang kadena ng lumang bisikleta ni Junjun. Nakaluhod ito, marumi ang kamay, pawis ang batok. Sandali siyang tumigil sa gate at hindi agad pumasok. May mga tanawing dati walang ibig sabihin dahil bahagi na ng ordinaryo, ngunit kapag nagkaroon ng lamat ang pagsasama, biglang humihingi ng bagong pangalan. Noong mga unang taon nila, gusto niya ang ganitong mga eksena si Danilo na tahimik na nagkukumpuni ng kung ano, hindi madaldal pero maaasahan sa mga gawaing may tornilyo at bakal. Pagkatapos ng lahat, natuklasan niyang hindi pala pare-pareho ang maaasahan. Puwede kang maaasahan sa gulong pundido, sa tumutulong gripo, sa bisikletang naluwagan ang kadena, ngunit hindi ganoon, kasanay sa paglapit sa sarili mong asawa, kapag ang kailangang kumpunihin ay hindi bagay kundi paraan ng pagdadala ninyong dalawa sa bigat. Tumingala si Danilo nang maramdaman siya. Kumusta? Tanong nito. Okay naman, maraming kulang na ambag sa class fund. Sagot niya, at pareho silang bahagyang napangiti sa ordinaryong sakit ng pangungusap. Nagkaroon ng ilang segundong payapang katahimikan. At sa unang pagkakataon matapos ang mga nangyari, hindi agad niya ito tinulak palayo sa isip. Nang gabi ring iyon, habang kumakain sila, biglang sinabi ni Danilo, pwede ba tayong lumabas bukas ng hapon? Saglit lang, sa palengke o sa may simbahan. Napatingin si Eliza. Napakapayak ng paanyaya, ngunit naroon agad ang dalawang boses sa loob niya. Ang isa, mahigpit. Para saan pa, para lang magmukhang maayos. Ang isa naman, mas mahina ngunit matagal nang kilala. Kailan kayo huling lumabas ng kayong dalawa lang nang hindi para sa bayarin o utang o problema ng iba? Bakit? Tanong niya. Hindi bastos. Kailangan lang niyang marinig mula dito ang dahilan. Wala lang, sabi ni Danilo, saka binawi agad ang unang sagot na tila napagtanto niyang hindi pwedeng ganoon. Gusto ko lang, makasama ka nang hindi laging may ibang nakatingin. Tahimik na naibaba ni Eliza ang kutsara niya. Sa maliit na bahay na iyon, kung saan ang bawat paghinga ay may saksi, napakabigat palang marinig ng malinaw ang pagnanais ng kaunting pribadong oras. Hindi dahil romantiko, kundi dahil ipinapaalala nitong may bahagi ng pagsasama nilang matagal nang nakasingit lang sa pagitan ng mga pinto, ng mga obligasyon, ng ibang boses. Tingnan ko, sabi niya sa dulo, hindi iyon oo. Ngunit hindi rin iyon ang dating automatikong pag-urong. Kinabukasan, natuloy silang lumabas. Hindi sa malayo, sa plaza lang pagkatapos ng misa sa hapon, kung saan maraming nagtitinda ng fishbowl, banana queue, at mumurahing laruan, at maraming pamilyang nakaupo sa bangkong semento, na para bang doon pansamantalang nakasasalok ng mas maluwang na hangin. Habang naglalakad sila ni Danilo sa gilid ng simbahan, hindi sila magkadikit, may ilang pulgadang pagitan, iyong pagitan ng mag-asawang matagal nang magkasama, ngunit may bago pa ring iniingatang sugat. Nakakita sila ng pwesto ng mais, at bumili si Danilo ng dalawa, nang hindi na nagtatanong kung gusto niya. Dati, baka iinisin siya ng ganoong kumpiyansa. Ngayon, napansin niyang natatandaan pa rin pala nito ang maliliit niyang gusto.
Umupo sila sa bakanteng bangko, sa ilalim ng akasyang may ilang tuyong dahon sa paligid. Matagal muna silang tahimik, nakatingin sa mga batang nagtatakbuhan sa may fountain na matagal nang hindi gumagana ng buo. Namiss ko to, sabi ni Danilo pagkaraan. Ang ano? Yung ikaw lang kasama ko, halos gusto niyang tumawa sa lungkot ng katotohanan iyon. Hindi naman sila naging mag-asawang laging may date, laging may sine o mahahabang biyahe. Ngunit may panahon noon na kahit pagbili lang ng murang shampoo sa palengke, ay parang may sariling lambing kapag silang dalawa lang. Hindi niya akalaing mamimiss pala niya ang bagay na hindi man engrande, ay dati normal lang. Hindi ko alam kung namimiss ko o nalulungkot lang ako sa nawala, sagot niya. Tumango si Danilo. Pareho siguro. Umihip ang hangin at dinala ang amoy ng inihaw mula sa hanay ng nagtitinda. Sa malayo, may tumutugtog na lumang awitin mula sa speaker ng isang stall. Noong unang beses kitang sinabihan na sasama ako sayo sa Bulacan, sabi ni Danilo, akala ko kaya ko lahat ayusin basta magkasama tayo. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niyang hindi ito nagsasalita para magpakabait. Mas kahawig iyong alaala na biglang bumubukas kapag tahimik at wala kayong mapagtakpan ng ibang tao. Akala ko rin, sabi niya. Tapos, tanong nito, napangiti siya ng mapait. Tapos natutunan nating hindi pala sapat ang magkasama, kung hindi malinaw kung saan nagtatapos ang tayo, at saan nagsisimula ang iba, natahimik si Danilo. Hindi nito tinutulan, at marahil iyon na ang unang patunay na mas malinaw na talaga sa kanya ngayon ang sugat. Minsan iniisip ko, sabi nito paglaon. Kung unfair ba ako sa'yo noon pa, hindi lang nitong utang. Napatingin si Eliza. Hindi niya inaasahan ang lawak ng tanong. Ano bang sagot mo? Oo. Napakabilis ng pag-amin na iyon kaya muntik siyang mapapikit. Pero unfair din ako sa sarili ko, dagdag nito, kasi akala ko iyon ang tama, na basta hindi kita pinapabayaan, okay na. Hindi ko naisip na may ibang paraan pala ng pagpapabaya. Mahabang katahimikan ang sumunod, hindi niya kayang sabihing gumaan siya. Ngunit may kung anong maingat na nag-ayos ng upuan sa loob ng dibdib niya. Dahil sa wakas, hindi na lang pera ang pinapangalanan nila, hindi na lang numero, resibo, partial, kundi ang mismong ugali ng pagsasama na unti-unting nagpagalit sa kanya, nang hindi man lang niya lubos na papangalanan noon. At ako, sabi niya pagkaraan, akala ko rin tama yung magtago ng kaunti para sa sarili. Hindi ko naisip na sa tagal noon, para na rin pala kitang tinitingnan na posibleng panganib. Hindi nasaktan si Danilo sa sinabi, marahil dahil totoo. Siguro pareho tayong naghanda laban sa isa't isa, sabi nito. Oo, sagot niya, at ang salitang iyon ay parang mabagal na paglubog ng bato sa tubig. Hindi sila nagkapatawaran sa bangkong iyon, hindi rin sila nagyakapan, ngunit habang pauwi sila sa dapit hapon, may bahagyang paglambot sa pagitan ng lakad nila, hindi magkadikit, ngunit hindi na rin singlayo ng mga gabing magkatalikod. Sa pag-uwi, nadatnan nilang dumating na ang 2,000 ipinadala ni Boyet. Iniabot ni Nena na may kasamang maikling sabi, baka sa susunod na cut-off daw ulit. Hindi natuwa si Eliza, ngunit hindi na rin siya nainsulto sa liit. Natutuhan na marahil ng katawan niyang tumanggap ng unti-unti nang hindi agad iniisip na insulto ang bawat kakulangan. Nang gabing iyon, inilagay nila ni Danilo ang pera sa mesa, binilang ang natitira, inusisa ang susunod na bayarin. Ang mga bilang ay hindi pa rin maganda. Malaki pa rin ang kulang. Ngunit habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng maputlang ilaw ng bombilya, may bago siyang napansin. Hindi na siya nagbibilang ng mag-isa sa isip, habang si Danilo na may sarili ring lihim na kalkulasyon. Nasa iisang mesa na ang bilang. Nasa iisang hangin ang pagod, at kahit hindi pa rin siya kampante, alam niyang iba iyon sa dati. Pagsapit ng mga sumunod na araw, lalo nilang inunti-unti ang pag-aayos hindi engrande, hindi linear. May gabing matalim pa rin ang loob ni Eliza, kapag biglang mapapansin niyang pinipisil ni Danilo ang cellphone nito bago matulog at ilang segundo pa bago nito, sabihing si Mang Rudy lang iyon ukol sa bayad. May umagang si Danilo naman ang tahimik ng mas matagal kaysa karaniwan kapag naririnig niyang binubuksan ni Eliza ang lata ng biskwit, na para bang hindi pa rin nito lubos alam kung paano makikitungo sa katotohanang may bahagi ng asawa niyang natutong laging maghanda ng sariling likuran. Hindi tuloy-tuloy ang paggaan. Minsan, sapat ang isang simpleng tanong para muling sumakit ang lugar na akala ninyong naghilom na. Ngunit unti-unti, napansin ni Eliza na may ilang lumang galaw na hindi na bumabalik ng kasing dali. Hindi na agad tumatango si Danilo kapag si Aling Cora ay nagpapahiwatig ng panibagong kailangang saluhin. Mas nagtatanong na ito ngayon ng magkano ba talaga at may iba pa bang paraan.
Hindi gusto ni Aling Cora iyon, kitang-kita sa pagkipot ng bibig nito. Ngunit wala na ring dating awtoridad, ang simpleng pagbanggit sa salitang pamilya. Minsan, sa kusina, narinig ni Eliza si Nena na nagsasabing kay Aling Cora, hindi na pwedeng laging kay kuya, nakita niyo naman nangyari. Hindi man lang siya pumasok sa usapan. Nanatili lang siya sa likod ng kurtina, hawak ang sandok, at nakinig sa kakaibang tunog ng sariling pangungusap na ngayoy lumalabas na sa bibig ng iba. Marahil iyon ang isa sa mga tahimik na pagbabago na hindi mo agad namamalayan kapag nasa loob ka mismo ng bagyo. May isang linyang matagal mong tiniis na sabihing mag-isa. Tapos isang araw maririnig mo itong inuulit ng iba. At doon mo lamang mararamdaman na may munting bahagi ng bigat ang hindi na sayo lang. Isang gabi, matapos mailapag ni Danilo ang isa na namang maliit na bayad at makatulog na ang buong bahay, lumabas si Eliza sa bakuran para magsampay ng huling bimpo. Sumunod si Danilo pagkaraan, dala ang dalawang plastik na upuan. Umupo sila sa ilalim ng dilaw na ilaw mula sa kusina. Sa kalye, may dumaan na motorsiklo, may tumahol na aso, may amoy ng nilulutong bawang mula sa kapitbahay. Karaniwang gabi lamang, ngunit sa ganitong mga gabing karaniwan, doon niya mas malinaw nararamdaman kung gaano kahirap at kasabay niyon kahalaga ang mga bagay na pinipili ninyong ayusin ng hindi ipinagsisigawan. Baka matapos natin yung kay Mang Rudy bago matapos ang taon, sabi ni Danilo. Tinantiyan niya sa isip ang mga bayad, ang sideline sa Sabado, ang 2 o 3 posibleng aberya na palaging nakaabang sa anumang plano ng mahirap. Baka, sabi niya, hindi siya handang gawing sigurado ang anumang bagay na may kinalaman sa pera. Tila gusto pang magsalita ni Danilo, ngunit sa huli ay ibang bagay ang lumabas. Natakot ako noon, sabi nito, naiiwan mo ako. Hindi niya ito agad tiningnan. Hindi dahil gusto niyang magpahirap, kundi dahil ang pangungusap na iyon ay may sariling bigat at ayaw niyang sagutin mula sa gulat lang. Hindi ko alam kung naisip ko bang umalis, sabi niya sa wakas. Pero naisip ko kung gaano kalalim ang kayang hindi ko makita habang katabi kita. Naramdaman niyang tumango si Danilo. Mas nakakatakot yata yun. Oo, matagal silang natahimik. Sa harap nila, ang sinampay niyang bimpo ay bahagyang gumalaw sa hangin. Basa pa, hindi pa handang gamitin muli. Hindi pa kita napapatawad ng buo, sabi niya pagkatapos. Mahina ang boses, hindi para saktan kundi para maging tapat. Alam ko. At hindi rin ibig sabihin noon na hindi kita mahal. Ngayon siya napatingin kay Danilo. Sa mukha nito, may pagkapagod na matagal na niyang kilala, ngunit may isa pang bagay na mas bihira niyang makita noon dahil natatakpan ng pagiging abala, ng pagiging tahimik, ng pagiging laging handang sumalo sa iba may pagkatakot na walang depensa. Hindi ito sumagot agad. Hindi ko rin alam, sabi nito sa dulo, kung karapat-dapat pa ako ron minsan. Hindi siya agad kumontra. Dahil ang pag-ibig, alam niya ngayon ng mas malinaw, ay hindi simpleng gantimpala sa mabuting asal o kinikita sa pagpapakumbaba. Naroroon iyon kahit may lamat, at ang mas mahirap na tanong ay hindi kung naroroon pa ba, kundi kung ano ang ginagawa ninyong dalawa kapag naroroon pa ngunit hindi na sapat para patahimikin ang lahat. Hindi ko rin alam, sabi niya. At ang katapatan ng kawalang alam na iyon ang pinakamatapat na kaya niyang ibigay. Hindi sila nag-usap pa ng marami, umupo lang sila hanggang lumamig ang gabi at humupa ang mga tunog sa kalsada. Bago sila pumasok, napatingin si Eliza sa sinampay na bimpo at napansin niyang bahagya pa rin iyong mamasa-masa kahit matagal nang nakasabit. Naalala niya bigla kung paanong sa ilang bagay, hindi pwedeng bilisan ang pagpapatuyo. Kahit pigain mo ng husto, kahit isampay sa tamang hangin, may natitirang basa sa mga hibla na tanging oras lang ang kayang kumuha. Nang humiga sila ni Danilo, ng gabing iyon, hindi na ito naghanap ng kamay niya sa dilim. Siya man ay hindi lumapit. Ngunit bago siya pumikit, naramdaman niyang ang pagitan nila ay hindi na puro takot o pura paghihinala. May naiwan pa ring tensyon, oo, at may sakit na hindi pa ubos. Pero sa gitna noon, may manipis na lugar na muling nabuksan hindi para tawaging maayos na ang lahat, kundi para tanggapin na ang ilang bagay, gaya ng utang at tiwala, ay hindi talaga nawawala sa isang usapan o isang bayad lang. Binabago lamang nila ng dahan-dahan ang hugis ng buhay hanggang matutuhan ninyong dalhin ang natira ng hindi na muling nagkukunwaring hindi mabigat. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman nagbago ang anyo ng bahay nila sa paraang mapapansin ng ibang tao. Pareho pa rin ang kupas na pintura sa pinto, ang basag na gilid ng bintana sa kusina na tinakpan ng malinaw na tape, ang plastik na mantel sa mesa na may mantsa ng toyo, sa isang sulok na ayaw nang matanggal kahit ilang ulit kuskusin. Pareho pa rin ang pag-ubo ni Aling Cora sa umaga,
ang pagmamadali ni Nena kapag malalate si Junjun. Ang amoy ng mantikang paulit-ulit gamitin tuwing may pinipritong isda, ngunit sa loob ng mga parehong bagay na iyon, may mga maliliit na paggalaw na hindi na maibabalik sa dati. Hindi na basta-basta kumakalas si Danilo kapag may tumatawag sa kanya, mula sa labas, sasabihin na muna nito kung sino. Hindi na rin automatikong lumalambot ang boses ni Elisa, kapag may pakiusap na may kasamang buntong hininga mula sa kabilang kwarto. Kung minsan, nakakapagod mapansing ang pagbabago ay hindi naman laging magaan. Madalas pa nga mas mabigat ito dahil hindi na kayang itago sa nakagawian ang mga bagay na matagal nang kailangang tingnan. Isang Sabado ng hapon, habang inayos ni Eliza ang mga tinahin niyang punda para sa kapitbahay, pumasok si Danilo mula sa sideline na may amoy grasa at bakal. Mas pagod ang lakad kaysa karaniwan pero mas diretso ang tingin. Naglabas ito ng isang maliit na nakatiklop na papel mula sa bulsa at inilapag sa mesa. Ito yung huling resibo sa buwan na to, sabi nito. Nilapitan ni Elisa ang papel at binuksan, bahagya ng lumiit ang balanse. Hindi sapat para matawag na maluwag, pero sapat para maramdaman niyang may numerong tunay na umaatras, hindi lang pangakong sinasabi para tumigil ang kaba sa isang gabi. Mabigat ba doon? Tanong niya, tumutukoy sa sideline. Umupo si Danilo, hinimas ang batok, saka tumawa ng bahagya at tuyo. Mabigat, pero okay lang. Hindi niya sinabing huwag na. Hindi rin siya kaagad nagpasalamat. Napansin niya na nitong mga huling linggo, natututo na silang parehong huwag humingi ng papuri para sa mga bagay na dapat lang namang ginagawa. Ngunit may kung anong lumambot pa rin sa kanya sa paraang pagpahid ni Danilo sa noo, sa pag-upo nitong hindi parang naghihintay ng husga kundi parang naghihintay lang makabawi ng hininga. Inilapag niya sa harap nito ang isang basong tubig nang walang salita. Tinanggap iyon ni Danilo sa paraang simple lang. Ngunit may matagal na alam sa pagitan nila na ang mga simpleng kilos kung minsan ang mas mahirap ibalik kaysa sa malalaking pangako. Gabi na nang makauwi si Boyet. Hindi ito dumiretso sa sala gaya ng dati. Tumigil muna sa pinto, kumatok ng mahina sa kahoy na bukas naman, saka-saka lamang pumasok ng may hawak na sobre. Si Eliza, na naghihiwa noon ng kamatis, ay hindi agad tumingala. Narinig niya muna ang boses ni Danilo. Oh, hindi malamig, hindi rin malapit. Iyong uri ng bating may espasyo pa para sa hiya. May dadagdag ako, sabi ni Boyet, hindi kalakihan. Inabot nito ang sobre, binuksan iyon ni Danilo at binilang ng hindi itinatago. 1,500. Hindi iyon sapat sa lawak ng nagawa, ngunit hindi na rin hangin. Salamat, sabi ni Danilo. Tumingin si Boyet kay Elisa, na para bang hindi nito alam kung dapat ba siyang magsalita. Sa ilang segundong iyon, naisip ni Eliza ang dati niyang pagnanais na marinig mula rito ang malinaw na pag-amin, ang higit pa sa isang hindi ko sinasadya na mabilis ding makakahanap ng palusot. Ngunit habang nakikita niya ang lalaki sa pinto pagod, payat ng kaunti, hindi na kasing tapang ng kilos noong una, naisip niyang minsan ang kakayahang mag-abot ng maliit na halagang may kasamang hiya ay siya na ring pinakamalapit na paghingi ng tawad na alam ng isang taong hindi naturuang magsalita. Nang malinis tungkol sa sariling pagkukulang. Umupo ka muna, sabi niya bago pa niya mapag-isipan kung gusto nga ba niya. Napatingin si Danilo sa kanya, si Boyet din, halatang nabigla. Umupo ito sa bangkong plastik, tuwid ang likod, parang estudyanteng hindi sigurado kung masasagot ng tama ang susunod na itatanong. Walang nagsalita agad. Si Nena ay nasa kabilang sulok, pinupunasan ang buhok ni Junjun, matapos paliguan. Ngunit dama ni Eliza ang pakikinig nitong hindi mapakali. Si Aling Cora na may nasa kwarto. Bukas ang pinto, tahimik ngunit malinaw na gising at nagmamatyag. Kumusta na yung trabaho? Tanong ni Danilo sa dulo. Halos hindi makapaniwala si Eliza sa ordinaryo ng tanong. Pero marahil iyon mismo ang dahilan kaya tumama. Dahil sa nakaraang mga buwan, ang ordinaryo nilang magkakapatid ay natabunan ng hiya at utang, at ngayong bumalik man lang ang tanong na ganoon, hindi iyon senyales ng paglimot, mas parang pag-amin na kahit nasira ang ilang bagay. May buhay pa rin kailangang magpatuloy sa paligid ng sira. May araw na meron, may araw na wala, sagot ni Boyet. Nagkakarga ako sa bodega minsan, tapos may kakilala si Nestor na baka makapasok ako sa delivery. Sigurado ba yan? Tanong ni Nena mula sa sulok, ngunit wala na sa tono nito ang dating pabigat na pagkukutya. Hindi pa, sagot ni Boyet. Pero sinusubukan ko. Sa salitang iyon sinusubukan, biglang nakaramdam si Eliza ng pagod at awa na magkasabay. Dahil iyon din naman ang ginagawa nilang lahat, sa iba't ibang paraan, sinusubukan ni Danilo maging mas tapat, sinusubukan niyang huwag ikulong sa hinala ang bawat kilos nito.
Sinusubukan ni Nena humingi ng hindi agad inaako ng iba, na obligasyon nila iyon. Sinusubukan maging anak pa rin si Boyet nang hindi inuubos ang kapatid. Walang garantiya ang sinusubukan. Ngunit may mga bahay na iyan lang muna ang kayang iabot ng bawat isa ng hindi nagsisinungaling. Ilang araw matapos iyon, binuksan ni Elisa ang lata ng biskwit ng mag-isa. Hindi niya iyon madalas gawin ngayon, hindi dahil ubos na ang laman, bagaman lumiit na nga, kundi dahil iba na ang pakiramdam sa paghahawak dito. Dati, kapag binubuksan niya ang lata, para iyong pagdampi sa pribadong lakas na walang ibang maaaring pakialaman. Pagkatapos mabunyag ang lahat, may panahong ayaw niya itong tingnan, dahil para iyong paalala na kahit siya ay naghanda laban sa sariling asawa. Ngayon, habang binibilang niya ang natitira, napansin niyang hindi na puro hiya o depensa ang kasama. May lungkot pa rin, oo. Ngunit may kaunting pagkaunawa sa sarili na hindi na gaanong malupit, hindi naman niya inipon iyon dahil masama siya. Inipon niya iyon dahil may bahagi sa kanya na matagal nang natutong hindi sapat ang umasa sa kabutihan ng iba. Kahit mahal mo pa, at marahil ang mas mahirap tanggapin ay hindi ang pagtatabing ginawa niya, kundi ang katotohanang totoo rin palang may dahilan siya. Nang pumasok si Danilo sa kuwarto at makita ang bukas na lata, hindi na ito napahinto gaya dati, magkano pa? Tanong nito, maingat ngunit hindi inuusisa. Tiningnan ni Eliza ang mga tiklop ng pera, 4,600. Tumango si Danilo, hindi ko gagalawin yan. Dati, baka inis ang maramdaman niya sa pangungusap na iyon, ngayon, may iba. Hindi dahil sa sinabi mismo, kundi dahil hindi na nito kailangang sabihin sa paraang nagtatanggol o umaasang agad siyang luluwag. Inilalatag lang nito ang hangganan. Hindi rin naman iyon para itago sa'yo habang buhay, sagot niya. Doon tumingin si Danilo sa kanya, walang ngiti, ngunit may munting pagkaiglap ng mata na parang may narinig itong hindi inaasahang kabutihang loob. Pero gusto ko, patuloy niya, may malinaw na mapag-uusapan tayo bago galawin ulit ang kahit ano. Oo, sabi nito agad, napakaliit ng usapan, ngunit matapos nitong lumabas ng kwarto, ay nanatili ang kung anong banayad na paghinga sa loob niya. Hindi iyon kapatawaran, mas kahawig iyon ng dahan-dahang pag-ayos ng mga bagay sa aparador, na matagal nang nagkakagulo hindi pa maayos lahat, pero hindi na rin basta nakatambak. Pagsapit ng sumunod na buwan, dumating ang unang panahon na hindi na kailangang humabol ng bayad sa loob ng parehong linggo. Maliit na biyaya lamang iyon sa sukat ng mga taong hindi naman sanay sa malalaking pahinga. Ngunit naramdaman agad ni Elisa ang kakaibang pagkaluwag sa katawan. Kapag hindi araw-araw nagkakalkula ng kulang bago pa man maghapunan, hindi iyon sapat para magdiwang. Sa katunayan, doon pa nga minsan nagiging mas malinaw ang mga natitirang lamat. Kapag hindi ka naabala sa agarang krisis, lumulutang ang mas tahimik na tanong, ano na ngayon ang gagawin ninyo sa isa't isa? Isang linggo ng umaga, matapos ang misa, naglakad sila ni Danilo pauwi habang nauna sina Nena at Junjun at naiwan sa bahay si Aling Cora dahil sumakit daw ang tuhod. Hindi mainit masyado, may manipis na ulap at amoy ng bagong luto mula sa mga karinderyang dadaan nila. Naalala mo, sabi ni Danilo habang naglalakad, yung una tayong nangupahan sa Maynila, yung isang linggo, toyo't mantika lang halos ulam natin. Napangiti si Elisa ng bahagya. At pinalabas mong choice mo yun kasi gusto mo raw simple living. Mahinang natawa si Danilo. Ayokong amining wala na talaga tayong pera noon. Alam ko namang wala. Tumingin ito sa kanya. Bakit di mo sinabi? Anong sasabihin ko? Na alam mo, nagkibit balikat si Eliza. Baka ayokong alisin sa'yo yung huling yabang mo noon. Natahimik sila sandali, saka pareho pang napangiti ng kaunti. Hindi iyon masayang alaala sa payak na kahulugan. Ngunit sa pagbabalik tanaw na iyon, may kung anong nag-ayos sa loob niya. Dahil naisip niyang matagal na pala talaga silang ganito parehong may maliliit na pagtatago, parehong may paraan ng pagprotekta sa sarili at sa isa't isa, na hindi laging malinis. Ang kaibahan lang ngayon, nabutas na ang maraming palusot. Hindi niya iyon itinuturing na kapinsalaan lamang. Sa ilang mas tahimik na sandali, naiisip niyang baka iyon din ang tanging pag-asang meron ang isang pagsasamang matagal nang nadadala ng ugali. Ang masira ang dati nitong pagkukunwari, para makita kung ano pa ang natitira kapag wala nang maayos na anyo ang mga lihim. Pagdating nila sa tapat ng bahay, tumigil si Danilo, bago pumasok. Eliza, sabi nito, tumingin siya. Hindi kita mapapangakuan na hindi na tayo mahihirapan. Halos gusto niyang matawa sa lubhang katotohanan ng pangungusap. Mabuti naman, sabi niya. Ayoko na rin ng mga pangakong ganun. Tumango ito, saka dahan-dahang nagdagdag. Pero gusto kong maging iba yung hirap natin.
Hindi na yung may tinatago ako sa'yo. Hindi siya agad sumagot. Naroon na naman ang dating dalawang boses sa loob niya. Ang isa, gustong agad bigyan ng halaga ang sinabi. Ang isa, pinapaalalang hindi sapat ang tamang pangungusap kung wala ang mahabang araw-araw. Sa huli, ang sinagot niya ay ang tanging kaya niyang panindigan ng hindi nagsisinungaling. Mas gusto ko ring gano. Pumasok sila sa bahay na may dalang pandesal at kaunting gulay mula sa palengke. Sa loob, nadatnan nila si Aling Cora na nakaupo sa silya, hinihimas ang tuhod. Ang mahal na naman ng gamot, sabi nito pagkakita sa kanila, marahil hindi dahil may hinihingi agad kundi dahil nakasanayan ng ilabas ang problema sa anyong malakas pakinggan ng lahat. Nagkatinginan sina Eliza at Danilo. Noon, malamang si Danilo ang unang kakalkula sa isip, at siya na may unang makakaramdam ng sikip na hindi masabi. Ngayon, umupo muna si Danilo sa tapat ng ina nito at nagtanong, magkano ba talaga, Nay, at ilan pa yung natira sa last month? Hindi pamilyar kay Aling Cora ang direktang tanong na iyon. Kita iyon sa bahagyang pagtaas ng kilay at sa paraan nitong inayos ang dulo ng saya sa tuhod. Hindi ko kabisado, sagot nito. Sabi lang ni Tessie, tingnan muna natin yung reseta mamaya, sabi ni Danilo, para malinaw. Sa sulok ng mata ni Eliza, napansin niyang si Nena ay hindi na nagtangkang baguhin ang usapan. Tahimik lang itong nagbabalat ng sibuyas, ngunit sa katahimikang iyon ay may bahagyang pagkilala. Hindi iyon tagumpay. Ngunit isa iyong linya sa lupa na dati hindi nila kayang iguhit. Nang gabing iyon, habang naghuhugas siya ng plato at naririnig sa kwarto ang mahinang usapan ni Danilo at Aling Cora tungkol sa reseta, hindi niya naisip na maayos na ang lahat. Hindi rin niya naisip na sa wakas ay natutunan na nilang maging pamilya ng tama. Sa totoo lang, parang mas malayo siya ngayon sa mga ganitong malilinis na salita. Ang alam lang niya, may ilang bagay na dati automatikong inaako ng hiya at paglalambot na ngayoy dumadaan na muna sa liwanag ng mesa, sa resibo, sa bilang, sa tanong, at minsan, sa buhay ng mahirap, ang pagdadala ng isang bagay sa liwanag ay hindi pa ginhawa, pero simula iyon ng mas kaunting panlalamang. Dumating ang araw na nabawasan ng malaki ang utang kay Mang Rudy dahil sa pinagsamang sideline ni Danilo, hulog ni Boyet, at pagtitipid nilang mag-asawa. Hindi pa rin ito lubos na bayad, ngunit malayo na sa unang numerong parang hindi magagalaw. Wala silang handaan, wala ring eksena ng yakapan sa gitna ng sala. Nang iabot ni Danilo kay Eliza ang pinakahuling resibo para sa buwang iyon, tiningnan lamang niya ang bilang at saka inilapag sa ibabaw ng aparador, kung saan dati inilatag ang unang 3,000 galing sa lata. Tumayo si Danilo sa tabi niya, parehong nakatingin sa papel na para bang may kailangang igalang sa pagiging tahimik nito. Malayo pa rin, sabi niya. Oo, sagot ni Danilo, pero hindi na tulad noon. Tumango siya, at sa puntong iyon, sa kanya lamang napansin na matagal na palang hindi bumabalik sa katawan niya ang dating uri ng sindak tuwing may maririnig siyang kalansing sa bulsa nito o tuwing may biglang tatawag sa pinto pagdapit hapon. Hindi ibig sabihin wala na siyang pag-iingat. Nariyan pa rin iyon, marahil matagal pa, ngunit ang pag-iingat ay hindi na kasing kapit ng dati sa lalamunan, hindi na ito automatikong nagiging hinala. Ilang gabi matapos iyon, nagpunta sila ni Danilo sa plaza ulit. Hindi dahil may kailangan kundi dahil tapos na ang sideline, nang mas maaga at naisip nilang bumili ng murang taho para sa sarili. Umupo sila sa dati ring bangko sa ilalim ng akasya. Mas kaunti ang tao dahil maulap at nagbabadya ang ulan. Hawak ni Eliza ang plastik na baso ng taho at pinapanood ang usok na unti-unting nawawala sa malamig na hangin. Alam mo, sabi niya pagkaraan ng mahabang katahimikan, noong una, akala ko ang pinakamasakit ay yung utang. Tumingin sa kanya si Danilo ngunit hindi nagsalita. Hindi pala, patuloy niya, mas masakit yung pakiramdam na hindi ko alam kung sino ka kapag hindi ako nakatingin. Mahabang sandali bago sumagot si Danilo. Ako rin yata, sabi nito. Hindi ko na rin alam kung sino ako noon kapag hindi kita tinitingnan. Inisip niya ang pangungusap, may kalabuan pa rin doon, ngunit hindi na gaya ng dati na ginagamit ang kalabuan para umiwas. Para iyong pagsubok ng lalaking turo ang pangalanan ang sarili niyang mga pagkukulang ng hindi binabara agad ng hiya. At ngayon, tanong niya, tumingin si Danilo sa harap, sa sirang fountain, sa mga dahong nakakalat sa semento. Hindi pa ring buo, sabi nito, pero ayoko nang maging taong ako lang ang nakakaalam. Napakaliit ng sagot, pero marahil dahil ganoon lang din ang kaya ng totoo, hindi na niya hinanapan ng higit. Ako rin, sabi niya. Ayoko na ring mag-ipon ng takot ng tahimik hanggang maging lihim na. Napabuntong hininga si Danilo at bahagyang napangiti, iyong ngiting walang pagtatagumpay.
Ang galing no, sabi nito, ang dami nating natutunang mali sa tamang dahilan. Natawa si Eliza ng mahina. Tama bang dahilan? Hindi ko alam. Ako rin. Umambo ng bahagya. Hindi sila tumayo agad. Hinayaan nilang mabasa ng kaunti ang mga bisig nila, ang bangko, ang dulo ng tsinelas, sa pagitan ng mga patak. Naisip ni Eliza na marahil iyon na muna ang pinakamatapat na anyo ng buhay na mayroon sila. Hindi malinis, hindi sarado, hindi rin wasak sa paraang hindi na magagamit. Basa, ngunit matitiis. Pag-uwi nila, nadatnan nilang tulog na si Junjun sa banig at si Nena ay inaayos ang school uniform nito para kinabukasan. Si Aling Cora naman ay nasa kwarto, bukas ang pinto, marahang humihilik. Tahimik ang bahay. Iyong uri ng katahimikang hindi na nakakatakot dahil alam mong wala namang mabubunyag ngayong gabi. Bago matulog, binuksan ni Alisa ang aparador at inilabas ang lata ng biskwit. Ilang buwan na ring hindi niya ito inilalapag sa gitna ng kwarto, nang may bigat sa dibdib. Ngayon, inilagay niya ito sa ibabaw ng aparador sa tabi ng mga resibo, hindi nakatago sa ilalim ng mga kumot kundi hindi rin hayag sa kahit sino. Napansin iyon ni Danilo habang naglalatag ng kumot. Diyan mo na ilalagay. Tanong nito. Tiningnan niya ang lata, ang gasgas sa takip, ang bakat ng maraming paghawak. Oo siguro, sabi niya. Para alam kong nandyan. Hindi yung palaging parang kailangan kong iligtas kahit kanino. Hindi agad sumagot si Danilo. Pagkatapos ay tumango lamang, humiga sila, sa dilim, naririnig ang mahinang ugong ng bentilador, at ang paminsang patak ng ulan mula sa bubong. Hindi na sila magkatalikod, ngunit hindi rin nakayakap sa isa't isa, tulad ng mga kwentong gustong magtapos sa malinaw na pahinga. Magkalapit lang, sapat para maramdaman ang init ng balikat nang hindi kailangang gawing simbolo ang bawat paglapit. Bago pumikit, naisip ni Eliza na hindi pala talaga nagtatapos ang ilang kwento sa sandaling mabayaran ang malaking bahagi ng utang o sa sandaling magawa ninyong pangalanan ang isang sugat. Patuloy pa rin ang mga bayarin, ang gamot, ang kapatid na maaaring muling madapa, ang sarili mong takot na maaaring bumalik sa masamang araw, ang asawa mong kailangang patuloy pumili ng katapatan, at hindi lang minsan. Ngunit sa gitna ng lahat ng hindi sigurado, may ilang bagay na naiba na nga, ang pera ay hindi na kasing daling sumiksik sa pagitan nila ng hindi napapangalanan. Ang hiya ay hindi na kasing lakas humawak sa dila. At ang pag-ibig, kahit hindi nito kayang burahin ang pinsala, ay natuto ng tumabi sa katotohanan sa halip na takpan ito. Sa labas, patuloy ang ambon, banayad ngunit matiyaga, at sa loob ng bahay na iyon na hindi naman lumuwag o gumanda, may dalawang taong hindi pa tapos sa hirap, hindi pa ring ganap na panatag. Ngunit mas marunong nang umupo sa iisang dilim, nang walang lihim na kailangang bantayan mula sa isa't isa. At marahil sa ngayon, sa buhay na kasing kipot at kasing gastos ng sa kanila, iyon na muna ang pinakamalapit sa kapayapaang kaya nilang ipunin.